Hindi pa ako kinakausap ulit ni Tito Ricardo, Krista. Mukhang naniwala siya sa akin nang sabihin kong sa Singapore ka nagpunta. Wika kay Krista ng pinsang si Lana nang makausap niya ito sa cellphone. Sa lahat ng pinsan ni Krista, si Lana ang pinakamalapit sa kanya. Magkasing edad sila ng babae at iisa na pinasukong eskwelahan hanggang kolehiyo. Thank you, Lana. Sagot ni Krista sa pinsan. Mag-iisang linggo na ang nakalilipas mula nang maglayas siya mula sa mansyon ng pamilya niya sa Davao at magpunta sa Maynila. Napilitan siyang umalis dahil hindi sila nagkasundo ng ama matapos siya nitong ipagkasundong ipakasal sa anak ng business partner nito. Tumutol doon si Krista dahil bukod sa hindi niya gusto ang lalaking pakakasalan, ayaw niyang patuloy na maging sunod-sunuran sa kanyang ama. Sa loob ng 25 taon ay naging masunurin siyang anak sa kanyang ama. Kinuha niya ang kursong business management dahil sa kahilingan nito. Solong anak lang si Krista at siya ang inaasahan ng ama na magmamana ng negosyo nito. 8 taon pa lang si Krista nang pumanaw ang ina dahil sa sakit nito sa puso. 10 taon matapos mawala ang kanyang ina ay muling nakapag-asawa ang ama. Subalit wala itong naging anak sa stepmother niya. You know you can always count on me, Krista. Kumusta ka na nga pala dyan sa Maynila? Nasa hotel ka ba ngayon? May pag-aalalang tanong nito. I'm fine, Lana. Yup, nandito ako sa hotel. Pero maghahanap din ako ng apartment na malilipatan. Anya rito. Apartment? Talagang balak mong magtagal dyan sa Maynila ah. Wala akong balak na umuwi sa Davao hanggat hindi pumapayag si Papa na iurok ang engagement ko sa anak ng business partner niya. Mariing sagot niya sa pinsan. Pumayag si Krista na sundin ang kursong gusto ng ama para sa kanya. Subalit sa pagkakataong ito ay hindi siya makapapayag na pati sa lalaking makakasama habang buhay ay diktahan siya ng kanyang ama. Kung itakwil man niya ako at tanggalan ng mana, then fine. Kaya kong buhayin ang sarili ko, Lana. Hindi ko kailangan ng pera niya. Anya pa sa pinsan. Galing sa isang prominenteng Filipino-Chinese family si Krista sa Davao. Subalit kahit na nagmula si Krista sa marangyang pamilya, ay hindi siya lumaking spoiled brat. Marunong siya sa mga gawaing bahay at masinop pagdating sa pera. Kaya niyang magbanat ng buto upang mabuhay. Wala ba talagang pag-asang magbago ang isip mo tungkol sa pagpapakasal kay Lance? Gwapo naman siya at mukhang mabait. Tanong ni Lana na ang tinutukoy ay ang ipapakasal sana kay Krista. Hindi naman dahil gwapo at mabait magugustuhan ko na agad, Lana. Besides, pareho lang kaming ayos isa't isa. Wala lang siyang sariling paninindigan. Halata naman na ayaw niya ring maikasal sa akin. Pero wala siyang ginagawa para makaalis sa sitwasyon naming dalawa. Kaya ako nang kumilos. May ipon naman ako kaya pwede ako lumayo muna hanggat hindi nahimasmasan si Papa. Pagpapatuloy ni Krista. Ilang beses nang nakasalamuhan ni Krista si Lance sa mga pagtitipon ng pamilya nila. Masasabi ng dalaga na pareho nilang ayaw magpakasal ng binata sa isa't isa. Subalit hindi gaya niya, nananatili itong sunod-sunuran sa mga magulang. Magpapakasal lang ako sa lalaking mahal ko, Lana. Ani pa ni Krista sa pinsan. Isang hopeless romantic si Krista. Lumaki siya sa panonood at pagbabasa ng mga romantikong nobela at palabas. Yun ang dahilan kung bakit sa loob ng 25 taon ay hindi pa siya nagkakanobyo. Dahil hindi pa niya nararanasang ma-inlove. Subalit naniniwala siya na darating din ang araw na makikilala niya ang lalaking magpapatibok ng puso niya at hihilingin niyang makasama habang buhay. Anong balak mong gawin dyan sa Maynila? Maghahanap ka ba talaga ng trabaho? Tanong ng pinsan. Bago siya umalis sa Davao ay sinusupervise niya ang isa sa mga negosyong pag-aari ng ama. Kaya advantage niya yon para mabilis na matanggap sa trabaho. Well, kailangan kong patunayan kay Papa na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paalana. Where do you plan to work? Sa credentials mo matatanggap ka agad sa mga kumpanya dyan sa Maynila. Oo nga. Kaya lang baka makatunog si Papa na nandito ako sa Manila kapag nag-apply ako sa mga kumpanya dito. Bukod sa palm industry business, ay marami pang negosyong hawak ang ama ni Krista, kaya malawak ang koneksyon nito. I'll probably apply as a waitress here or something. Pagpapatuloy niya. Hindi naman bago kay Krista ang trabahong nabanggit, dahil halos 1 taon siyang nag-part-time na waitress noong nag-aaral sila ng pinsang si Lana sa Cebu. Anyway, I have to go, Lana. Magla-lunch pa ako.
Anya sa pinsan pagkatapos ng ilang sandali pang pag-uusap nila. Alright, kailangan ko na rin magbihis dahil may pupuntahan ako ngayon. I'll call you again, Krista. Mag-ingat ka dyan sa Maynila, ha? Thank you, Lana. Sagot niya sa pinsan bago binaba ang tawag. Tulad ng sinabi niya sa pinsan, pagkatapos makipag-usap dito ay lumabas siya ng hotel para maghanap ng makakainan. Ilang araw na siyang kumakain sa restaurant ng hotel, kaya sa pagkakataong yon ay naisipan niyang pumunta sa isang mall na kalapit ng hotel na tinutuluyan. Pagkatapos kumain sa isang Thai restaurant ay naglakad-lakad siya sa mall. Bago siya umuwi ay naisipan niyang dumaan sa supermarket para bumili ng snacks na pwede niyang kainin mamaya sa hotel room. Nasa confectionery section siya ng supermarket nang mapansin niya ang isang batang babae na nakatingkayad at pilit na inaabot ang isang chocolate bar sa taas ng estante. Lumapit si Krista sa batang babae at kinuha ang chocolate bar na pilit nitong inaabot. Sa ginawa niyang yon ay napabaling sa kanya ang bata. Tumambad sa kanya ang maamo at malamanikang mukha nito. Here. Nakangiting wika niya sa bata bago inabot dito ang bar ng chocolate. Sandaling napatitig sa kanya ang bata. Pagkatapos ay gumuhit ang malaking ngiti sa mga labi nito. Thank you, Ate Ganda. Ate Ganda? Nabiglang gagad ni Krista sa kaharap. Nakangiti itong tumango. Ang ganda mo po kasi lalo na yung eyes mo. Kamukha mo yung bida sa K-drama na pinapanood ni Manang Rosa. Patuloy nito habang tila namamanghang nakatingin sa mga mata niya. Bahagyang natawa si Krista sa narinig. Sanay na siya na pagkamalang Koreana dahil sa singkit ng mga mata. Thank you, dear. Anya sa batang babae kasabay ng paghawak sa buhok nito na maayos na nakatirintas. Hula niya ay nasa 5 hanggang 6 na taon na ito. Ikaw din, maganda ka. Puri niya rito habang pinagmamasdan ng mukha nito. Malalim ang bilugan nitong mga mata na may mahaba at malalantik na pilik mata. Matangos ang ilong nito at mapula ang mga labi. Mana po ako kay Daddy Malaki ang ngiting sagot nito sa kanya. Hindi napigilang napanguso si Krista habang nakatingin sa batang babae. Kung sinasabi nitong namana nito sa amang itsura nito, ay sigurado si Krista na gwapo ang tatay ng batang kaharap niya ngayon. Bakit mag-isa ka dito sa supermarket? Sino kasama mo? Tanong niya sa bata. Si Daddy po. O, nasaan ang Daddy mo? Muling tanong niya bago lumingon sa paligid. Silang dalawa lang ng bata ang kasalukuyang nasa parteng yun ng supermarket. Kaunti lang din ang namimili ng oras na yon. Nasa wine section po siya. Kausap yung friend niya na nakasabay namin dito sa supermarket. Sagot nito sa kanya. I told Daddy I'd get some chocolates and he let me. Ani pa nito. Ngumiti si Krista. Sa paraan ng pagsasalita nito ay halatang isa itong bibong bata. What's your name, Ate Ganda? Tanong nito sa kanya. Krista Jane. Nakangiting sagot niya sa kaharap. How about you? My name's Henrietta. Henrietta? That's a beautiful name. Bagay sa'yo. Puri niya rito. Galing po sa name ni Daddy yung name ko. Malaki ang ngiti at proud na sagot nito. So, your daddy's name is Henry? Nakaangat ang sulok ng mga labing tanong niya rito. Tumango ito. Yes po. Pogi ng dati ko pati name niya. Tila nagmamalaking sagot nito. Naaaliw na natawa si Krista sa sinabi nito. How about your mommy? What's her name? Napansin niyang natigilan ng kaharap sa tanong niya. Tila bigla ring nawala ang sigla sa mata nito. Patricia. Tipid na sagot ni Henrietta sa kanya bago ito muling ngumiti. Anong work mo po, Ate Ganda? Artista ka ba? Napakorap si Krista sa mabilis na pagbabago ng topic. Subalit agad siyang nakabawi at ngumiti rito. Naku, hindi. Anya rito. Saan ka po nag-work? Actually, wala akong work ngayon. Naghahanap pa ako. Nanlaki ang mga mata ni Henrietta sa kanya. Gusto mo po ng work? Naghahanap po si Daddy ng bagong yaya ko. Tila excited ng wika nito. Natigilan si Krista sa sinabi ng kaharap. Kailangan mo ng bagong yaya? Mabilis na tumango ang bata. Yes, Ate Ganda. Umuwi kasi sa province si Yaya Belen kaya need ko ng bagong yaya. Sabi ni Daddy kahit 6 na ako, need ko pa rin ng yaya.
Kasi always siyang busy sa work eh. Tuloy-tuloy na wika nito bago muling ngumiti sa kanya. Gusto mo bang maging yaya ko, ate ganda? I think bagay kang maging yaya ko kasi pareho tayong maganda. Nito na bahagyang ikinatawa ni Krista. Mabait din ako, ate ganda. Pati si daddy. Pagpapatuloy ni Henrietta. Kapag naging yaya kita, doon ka titira sa malaking house namin. We have our own library at home, ate ganda. Tapos may swimming pool din at garden. Nahinto sa pagsasalita si Henrietta kasabay ng pamimilog ng mata nang lumagpas ang tingin nito kay Krista. Daddy, you're here! Malaki ang ngiting wika ng bata. Sa sinabing yun ni Henrietta ay otomatikong bumaling si Krista sa direksyon tinitingnan ng bata. Tumambad kay Krista ang matangkad at guwapong lalaki na ilang hakbang lang ang distansya mula sa kanya. Ang gwapo niya. Siya na yata ang pinakagwapong lalaking nakita ko sa buong buhay ko. Wika ni Krista sa sarili habang nakatingin sa mukha ng kaharap. Malalim ang itim na mga mata nito na napapalibutan ng makakapal na pilik at kilay. Matangos ang ilong nito. Manipis ang pares ng mga labi na tila kay sarap halikan. Perpekto ang tabas ng panga. Maging ang itim na buhok nito na nakabagsak sa noo nito ay walang kapintasan. Sa simpleng polo shirt at khaki shorts na suot ng lalaki ay lutang na lutang ang kagwapuhan nito. Tila isa itong modelo na lumabas mula sa cover page ng isang magazine. Kasabay ng pagkatulala ay naramdaman ni Krista ang biglang pagbilis ng tibok ng puso. Yun ang unang beses na naramdaman niya yon sa isang lalaki. Daddy! Tila natauhan si Krista nang marinig ang tinig na yun ni Henrietta. Napakurap siya habang patuloy na nakatingin sa lalaki. Sa isang iglap ay napagtanto niyang ang gwapong lalaking kaharap ang ama ng magandang batang nasa tabi niya. Tama nga si Henrietta. Ang gwapo ng daddy niya. Patuloy na wika ni Krista sa sarili. Bukod sa ubod ng gwapo ay hindi niya rin inaasahan na bata pa ang ama nito. Sa hula niya ay nasa early 30s lang ang lalaki. Otomatikong bumagsak ang mga mata ni Krista sa kamay nito. Tila may nagdiwang sa loob ng dibdib niya nang wala siyang nakitang singsing doon. Hetty, are you done getting your chocolates? Tanong ni Henry sa anak nang lapitan nito ang bata. Pakiwari ni Krista ay muntik na siyang matunaw nang marinig ang barito ng boses ng lalaki. Yes, Daddy. Look, I met Ate Ganda. She helped me get my chocolates. Ani Henrietta sa ama bago bumaling sa dalaga. Tulad ng ginawa ng anak ay bumaling rin sa kanya si Henry. Nagtama ang mga mata nila. Ngumiti sa kanya ang lalaki. Thank you, miss. Anito sa kanya. Sa ikalawang pagkakataon ay muntik nang matulala si Krista sa lalaki. Welcome. Sagot niya kasabay ng isang ngiti. Daddy, walang work si Ate Ganda. Pwede bang siya maging yaya ko? Tanong ni Henrietta sa ama. Daddy, I want her. She's pretty like me. Plus she's super kind. Napaawang ang labi ni Krista sa sinabi ni Henrietta. Napansin niyang ganoon din ang reaksyon ng ama nito. Hetty, sweetheart. Wika ni Henry sa anak pagkatapos tumikim. We can't get her as your yaya. Why? But she likes to apply. Nakalabing sagot ng bata sa ama bago ito bumaling sa kanya. Right, Ate Ganda? Gusto mong maging yaya ko? Muling napakurap si Krista habang nakatingin sa mag-ama. Nang tumingin sa kanya si Henry at muling magsalubong ang mga mata nila, ay wala sa sarili siyang napatango din. Oo. Gusto kong mag-apply na yaya ni Henrietta. Wika niya sa ama ng bata na napakurap sa narinig. See, Daddy? She wants to be my yaya. Malaki ang ngiting wika ni Henrietta sa ama. Tumikim si Henry pagkatapos makabawi ng pagkabigla. Gusto mong mag-apply na yaya ng anak ko, miss? Kunot ang noong paniniguro sa kanya ni Henry. Oo, sana. Maliit ang ngiting wika niya sa kaharap. I'm Krista by the way. Krista Jane Lim. Pakilala niya sa lalaki bago inilahad ang kamay dito. Henry Sandehas. Sagot ni Henry bago tinanggap ang kamay niya. Nice to meet you, Miss Lim. Sa kabila ng ilang segundong pagdadaop ng kamay nila, ay ramdam ni Krista ang maliit na boltahe ng kuryenteng dumaloy sa balat niya. Same here, Mr. Sandehas. Anya sa binata. Siya ang unang nagbawi ng kamay dahil pakiramdam niya ay manghihina ang tuhod niya kapag nagtagal ang pagdidikit ng balat nila.
Nabanggit ni Henrietta na kailangan niya ng bagong yaya at gusto ko sanang mag-apply. Wika niya sa binata. Like she said, wala akong trabaho ngayon, kaya magbabaka sakali akong matanggap na yaya niya. Pagpapatuloy niya. Bumalik ang pagkakunot ng noo ni Henry habang nakatingin sa dalaga. Miss Krista Jane, sigurado kang gusto mo mag-apply na yaya ng anak ko? Tanong nito pagkatapos siyang pasadahan ng tingin. Napansin niyang nagtagal ang tingin nito sa leeg niya. Napagtanto ni Krista na napansin ng lalaki ang suot niyang gold necklace na pag-aari ng namayapang ina. Naiintindihan ni Krista ang nagtatakang reaksyon ng kaharap. Sino nga namang nakasuot ng gold necklace at putis mayaman ang mag-a-apply na yaya? Oo, sigurado ako. Sagot niya sa lalaki. Gusto kong maging yaya ng anak mo. Mr. Sandejas. Daddy, gusto ko rin maging bagong yaya si Ate Ganda. Wika ni Henrietta sa ama. Sumulyap si Henry sa anak bago ibinalik ang tingin kay Krista. Akmang magsasalita ang lalaki nang biglang magring ang hawak nitong cellphone. Excuse me for a moment. Wika ni Henry bago bahagyang lumayo para sagutin ang tawag. Ate Ganda, sasama ka na pa uwi sa amin? Malaki ang ngiting tanong sa kanya ni Henrietta sa tabi niya. Sa sinabing yun ng bata ay napagtanto ni Krista na titira siya kasama ni Henry kapag natanggap siyang yaya ng anak nito. Sa ideyang yun ay nag-init ang pisngi niya. Ha? Hindi Henrietta. Hindi pa naman ako tinatanggap ng daddy mo para maging yaya mo eh. Ngiti niya rito. Papayag si daddy, Ate Ganda. Sure ako dyan. Bago pa makasagot si Krista ay bumalik na si Henry. I'm sorry, miss. Anong lalaki sa kanya bago bahagyang umiti. May emergency ako sa trabaho kaya kailangan na namin umalis. Daddy, it's Saturday. Nakalabing singit ni Henrietta sa ama. I'm sorry, sweetheart. Babawi si daddy bukas. Masoy yung wika ni Henry sa anak. Pinagmasdan ni Krista ang mag-ama sa harap niya. Hindi niya maintindihan kung bakit may hinaplo sa puso niya nang makita kung paano hawakan ng lalaki ang mukha ng anak at halikan ng noo nito. Napakurop lang si Krista at bahagyang nag-iwas ng tingin na bumaling sa kanya si Henry. Mauna na kami sa iyo, Miss Krista Jane. Anang lalaki sa kanya habang hawak ang kamay ng anak sa isang kamay at ang cart sa kabila. Kung gusto mo talaga mag-apply na yaya ng anak ko, pumunta ka sa bahay namin sa Bellevue Village bukas ng 9 a.m. Doon tayo mag-usap. Tumango si Krista sa lalaki at ngumiti. Thank you, Mr. Sandejas. Ngumiti lang sa kanya si Henry, sabay abot ng isang maliit na calling card. Samantalang ang anak nito ay masayang kumaway sa kanya. See you, Ate Ganda. See you, Henrietta. Ngiti niya sa batang babae. Ginaya niya ang pagkaway nito sa kanya. Call me Hetty, Ate Ganda. Anito sa kanya. Okay, Hetty. Nakangiting tango niya rito. See you tomorrow. Anyang muli bago siya talikuran ng mag-ama. Kinagat ni Krista ang ibabang labi habang sinusundan ng tingin ang papalayong mag-ama. Pagkatapos ay napahawak siya sa dibdib. Hindi niya maipagkaila ang kakaibang reaksyon ng puso nang makita niya si Henry. At sa dami ng romance novel at movie na nabasa at napanood niya, isa lang ang ibig sabihin niyon, na na-love at first sight siya sa gwapong ama ni Henrietta. Habang pinagpapatuloy ang pamimili, ay hindi mawala sa isip niya si Henry at ang cute na anak nito. Pagbalik niya sa hotel room ay agad niyang tinawagan ang pinsang si Lana. Hey Krista, may nangyari ba? Bakit napatawag ka ulit? Bungad sa kanya ng pinsan sa kabilang linya. Lana, I think I'm in love. Narinig niya ang malakas na singhap nito sa kabilang linya. Anong sabi mo? Anong in love? Saan ka ba galing? Akala ko nag-lunch ka lang. Tapos ngayon in love ka na? I met someone, Lana. Anya bago ikinuwento sa pinsan ang nangyari sa supermarket. Yun ang unang beses na nakaramdam ako ng ganun sa isang lalaki, Lana. Sigurado ako, siya yung lalaking matagal ko nang hinihintay. Anya pa sa kausap sa kabilang linya. Muli niyang narinig ang singhap ng pinsan. Krista Jane Lim, huwag mo sabihin sa lahat ng lalaki ay may in love ka dun sa pamilyado at may asawa na. Pagalit na sagot nito. I don't think he's married, Lana. Depensa niya sa pinsan. Wala siyang suot na singsing.
Naalala rin niya ang reaksyon ni Henrietta nang magtanong siya tungkol sa ina nito kanina. Oh, anong plano mo ngayon, Krista? Huwag mo sabihing mag-a-apply ka ang yaya ng anak niya. Hindi makapaniwalang tanong ng pinsan. Why not? Yun lang ang paraan para makalapit ako kay Henry. Besides, his kid is so adorable. I wouldn't mind making her my own. Whoa, hold on there, Krista. Pigil sa kanya ni Lana. Hindi mo pa nga alam kung may asawa ba talaga yung lalaking yun. Tapos nangangarap ka ng maging nanay ng anak niya? At sa tingin mo, tatanggapin ka niyang yaya ng anak niya? Sa itsura mong yan? Anong problema sa mukha ko, Lana? Well, my dear cousin, kahit magsuot ka ng basahan, mukha kang mamahalin. Sagot ni Lana sa kabilang linya. Besides, sa tingin mo maitatago mo sa lalaking yun ang identity mo? Isang type lang ng pangalan mo sa internet, malalaman niyang anak ka ng businessman na si Ricardo Lim. Hindi agad nakaimik si Krista sa sinabi ng pinsan. Alam niyang tama ang sinabi nito. Hindi niya maitatago kay Henry ang pagkatao niya. Lalo na kung mag-a-apply siyang yaya ng anak nito, dahil siguradong mag-uusisa ang binata. You're right, Lana. Sang-ayon niya sa pinsan. Pero pupunta pa rin ako bukas. Wala namang masamang sumubok eh. Besides, I really wanna see him again. Damn, kung alam ko lang na nasa Manila pa lang kapalaran ko, sana pala matagal na ako nagpunta dito. Mahinang natawa ang pinsan niya sa kabilang linya. I can't believe I'm hearing that from you, Cos. Tinamaan ka nga talaga sa lalaking yun. Sana nga wala siyang asawa para hindi masira yung pantasya mo. Naniniwala ako na single siya, Lana. Malakas ang pananalig ng wika niya sa pinsan. Paano kung hindi? E di move on. Ang mahalaga ay nalam ko. Pagkatapos niyang muling makausap ang pinsan, ay kinuha niya ang bagong biling cellphone. Nang umalis siya ng Davao ay nagpalit siya ng bagong cellphone at phone number. Sa kasalukuyan ay sila na lang ang nakakaalam ng bagong numero niya. Sinubukan niyang isearch ang pangalan ni Henry sa internet. Bukod sa nalaman niyang CEO ito ng isang textile company, ay wala na siyang nakalap na impormasyon tungkol sa lalaki. Kinabukasan ay maaga siyang nag-ayos para sa pagpunta sa bahay ng mag-ama. Dahil CEO si Henry Sandejas ng isang kumpanya, ay hindi na nagtaka si Krista na sa isang eksklusibong village sa lungsod na yon nakatira ang mag-ama. Kinailangan pa niyang iwan ang ID niya sa guardhouse bago siya makapasok sa loob. Good morning! Bati ni Krista sa may edad na babaeng sumalubong sa kanya nang mag-doorbell siya sa malaking bahay ng mga Sandehas. Nakasuot ito ng maid's uniform, kaya sigurado siyang isa ito sa mga kasambahay sa bahay na yon. Good morning, Iha. Anong maipaglilingkod ko sa'yo? Tanong sa kanya ng matanda. Ako po si Krista Jane Lim. Mag-a-apply po akong yaya ng anak ni Mr. Henry Sandejas. Sinabi niya sa akin na magpunta ako dito ngayong umaga. Napansin niyang bahagyang kumunot ang noo ng kausap sa sinabi niya. Sigurado ka bang mag-a-apply kang yaya ng anak ni Henry? Hindi bilang girlfriend niya? Tanong nito pagkatapos siyang pasadahan ng tingin. Sa tanong na yun ng matanda ay napangiti si Krista dahil nakumpirma niyang single nga talaga ang lalaki. Sigurado po ako, yaya po ang a-applyan ko. Nakangiting sagot niya sa kausap. Pero pwede rin namang girlfriend ni Henry kalaunan. Pilyang dugtong niya sa isip. Gumanti sa kanya ng ngiti ang matanda. Pasensya na sa sinabi ko, Iha. Halika, pumasok ka. Nasa loob si Henry. Sumunod si Krista sa ginang. Halos kasinlaki ng bahay nila sa Davao ang bahay na nasa harap ng dalaga. Unang sumalubong sa kanya ang malawak na garden ng kabahayan. Maupo ka muna, Iha. Tatawagin ko lang si Henry. Anang matanda sa kanya pagdating nila sa malawak na sala. Inilahad nito sa kanya ang bakanting sofa. Nagpasalamat si Krista sa matanda bago naupo sa sofa. Habang naghihintay ay iginala niya ang tingin sa paligid. Bukod sa mga ilang painting na nakadisplay na pamilyar sa kanya, ay napansin niya ang isang grand piano sa isang bahagi ng sala. Miss Lim. Natigilan si Krista nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Nang ibaling niya ang tingin sa kanan, ay sumalubong sa kanya ang lalaking laman ng isip niya mula pa kahapon. Halos mahigit niya ang hininga nang dumambad sa kanya ang hubad ng katawan nito. Tanging swimming trunks lang ang suot ng lalaki habang isang tuwalya ang nakasabit sa balikat nito.
Mr. Sendejas. Pati niya sa lalaki kasabay ng pagtayo mula sa kinauupuan. Good morning. Pinigilan ni Krista na mapatitig sa nakahantad na katawan ng lalaki. Lalong-lalo na sa malapad na dibdib at six-pack abs nito. Kalma, Krista Jane Lim. Hindi ko pwedeng magmukhang tanga sa harap niya. Mahigpit na wika niya sa sarili. Good morning to Miss Lim. Bati sa kanya ni Henry bago sumulyap sa suot na sports watch. I'm sorry you caught me on this date. Hindi ko inaasahan na nandito ka na. Tumikim si Krista bago nagsalita. Okay lang, Mr. Sendejas. Napaaga rin ako ng dating eh. Ngumiti sa kanya si Henry bago nito pinunasan ng tuwalya ang basang buhok nito. Do you mind kung magbihis muna ako, Miss Lim? Mabilis na napatango si Krista sa lalaki. Ha? Oo naman. Dapat lang na magbihis ka muna, Mr. Sendejas. Baka magkasakit ka pa. Thank you, Miss Lim. Sagot sa kanya ni Henry bago siya nito nilagpasan at dumiretso ng akyat sa hagdan. Nang maiwang mag-isa sa sala ay napasandal si Krista sa sofa. Gamit ang kamay ay pinaypayan niya ang mukha. Grabe, sino mag-aakalang mag-aalmusal ako ng pandesal ngayong umaga? Mahinang bulong ni Krista sa sarili. Iha, naiinitan ka ba? Muntik nang mapatalon si Krista nang marinig ang boses ng matandang kasambahay. Bumalik ito dala ang isang tray ng pagkain. Hindi naman po. Kagat ang labing sagot niya sa matanda bago siya umayos ng upo. Siya, magmerienda ka muna habang hinihintay mo si Henry. Anito bago inilapag sa mesa ang tray ng pagkain. Thank you po. Anya sa ginang. Matagal na po kayo nagtatrabaho dito? Hindi napigilang tanong niya. Napansin niyang hindi nito tinatawag na sir ang lalaki. Bata pa lang si Henry ay nandito na ako sa mga Sandehas, iha. Ako nagpalaki sa batang yon. Mabait na amo si Henry. Parang anak na ang trato ko sa batang yon. Ganoon din naman siya sa aming mga nagsisilbi dito. Parang pamilya na ang turing niya sa aming lahat. Yung mga magulang po niya, kasama niya po dito? Tanong niya sa matanda. Pareho nang namatay ang mga magulang niya noong 20 taong gulang siya. Nag-iisang anak lang si Henry kaya kami lang ang kasama niya dito bago dumating si Henrietta. Sagot ng ginang. Napatango si Krista sa matanda bago inabot ang baso ng juice mula sa tray. Gusto niyang magtanong tungkol sa ina ng bata, subalit pinigilan niya ang sarili. Baka sabihin nito ay chismosa siya. Nagpaalam na rin ng matanda sa kanya dahil anito'y may gagawin pa ito sa kusina. Kumakain siya ng cake nang matanaw niya si Henry na papaba ng hagdan. Nakabihis na ito. Isang simpleng puting t-shirt at khaki shorts ang suot nito, subalit sapat na yon upang mapatitig si Krista dito. Sorry kung pinaghintay kita. Anang lalaki paglapit sa kanya. Hinawi nito ng daliri ang bahagyapang basang buhok. Okay lang, Mr. Sendejas. Masarap naman yung cake. Anya bago mabilis na inabot ni Krista ang baso ng juice at uminom doon. Ngumiti sa kanya si Henry bago nito inukupa ang sofa sa harap niya. Gusto mo pa ba? Anito na sinulyapan ang halos paubos ng slice ng blueberry cheesecake sa plato niya. Hindi na. Mabilis na sagot niya. Nag-breakfast naman ako kanina bago pumunta dito. Paborito ka lang talaga yung blueberry cheesecake. Tila na aliw na tumango sa kanya si Henry. Pagkatapos ay tumikim ang lalaki habang nakatingin sa mukha niya. Teka, nagaganahan ba siya sa akin? Tanong ni Krista sa sarili. Gustong mag-init ng pisngi ng dalaga sa laman ng isip. Subalit natigilan siya nang kuhanin ni Henry ang tissue mula sa tray at iniabot sa kanya. You have crumbs on your face, Miss Lim. Wika nito na nagpakurap kay Krista. Oh, tanging nasambit niya bago kinuha ang tissue at pinunasan ng pisngi. Sorry, Mr. Sendejas. Nahihiyang sambit niya sa kaharap. Yan, tigilan ng pag-aasyong Krista. Kastigo sa kanya ng sariling isip. It's fine. Nakangiting sagot nito. Subalit pagkatapos niyang punasan ng pisngi ay sumeryoso ang kaharap. Miss Krista Jane Lim, right? Tanong ng lalaki habang nakatingin sa kanya. Yes, Mr. Sendejas. Mabilis na sagot niya sa kaharap sa kabila ng unti-unting pagbabago ng tibok ng puso niya. So, bakit ka nag-a-apply na yaya ng anak ko, Miss Lim? When in fact, you're the daughter of Mr. Ricardo Lim.
one of the richest Filipino-Chinese businessmen in the country. Diretsong wika sa kanya ni Henry na nagpaawang ng labi niya. Bago pa siya makapag-react ay nagpatuloy sa pagsasalita si Henry. I've looked you up after our encounter yesterday, Miss Lim. I'm sorry I had to do that for the safety measures. At nalaman ko nga na anak ka pala ng isang bilyonaryo. Wika pa ng lalaki. Napalunok si Krista. Napagtanto niya na tama nga talaga si Lana. Hindi niya maitatago sa lalaki ang tungkol sa pagkatao niya, lalo pat binanggit niya rito ang buong pangalan niya. Tumikim siya at bahagyang ngumiti kay Henry. You're right, Mr. Sandejas. Ricardo Lim is my father. Anya sa lalaki. Alam niyang sa pagkakataong yun ay wala siyang choice kundi ang magpakatotoo rito. 1 week ago, umalis ako ng Davao. Hindi alam ni Papa nandito ako nagpunta sa Manila. Pagpapatuloy niya. What do you mean? Kunot ang noong tanong ni Henry. May malaki kaming pinagtulunan ni Papa kaya naglayas ako sa amin. Sagot niya rito. Wait, to clear things out, hindi ako pasaway na anak, Mr. Sandejas. It's just that, hindi ko kinaya ang patuloy na pagdidikta niya sa buhay ko. Kaya kinailangan kong umalis. And I also want him to realize na hindi ako puppet o anuman, na pwede niyang kontrolin palagi to the point na pati pag-aasawa gusto na niyang diktahan. Paliwanag niya rito. Bahagyang ngumiti sa kanya si Henry. Don't worry, I'm not judging you, Miss Lim. Anito sa kanya. Bahagya siyang napanguso sa sinabi nito. So, to cut the story short, iniwan ko ang buhay ko sa Davao at nandito sa Manila para buhayin ang sarili ko. Then yesterday na-meet ko ang anak mo. Nang mabanggit niya sa akin na kailangan niya ng bagong yaya, naisip ko agad na mag-apply. Total, kailangan ko ng trabaho ngayon. I'm sure you're well-educated, Miss Lim. You can easily apply for any other job out there. Bahagyang nakaangat ang kilay na sagot ni Henry. Bakit magsisettle ka bilang yaya ng anak ko? Lalo pat mas mayaman ka pa kaysa sa amin. Sure ako na buhay prinsesa ka sa inyo. Yes, I know. Business management graduate ako. Dati ako manager sa isa sa mga business ni Papa sa Davao. But like I said earlier, hindi alam ni Papa na nandito ako sa Manila. At gusto kong magtago sa kanya. Nahihirapan akong gawin yun kapag nag-apply ako sa mga kumpanya dito sa Manila. Kung dito ako sa inyo, posible na hindi niya ako mapatuntun sa mga tauhan niya. Paliwanag niya kay Henry. Isa pa, hindi ko matanggihan si Henrietta nang tanungin niya ako kung gusto ko maging yaya niya. Ang cute ng anak mo, Mr. Sandejas. Ang lakas ng convincing powers niya sa akin. Bahagyang natawa si Henry sa huling sinabi niya. She really is like that. Sagot ni Henry bago ito muling sumeryoso. Sigurado kang kaya mong magtrabaho bilang yaya ng anak ko. Let me tell you, mabait si Henrietta, pero may kakulitan siya minsan. Don't worry, mahaba ang pasensya ko, Mr. Sandejas. Dati na ako nagtrabaho bilang waitress, kaya marunong ako magpasensya sa mga makukulit na customer. Waitress? Really? Tila nang biglang tanong ni Henry sa kanya. Ngumiti siya rito. Yes, nagtrabaho akong part-time waitress nung college, Mr. Sandejas. Your father allowed you to work as a waitress? Umiling si Krista. Nasa Cebu ako noon kaya hindi niya alam. Doon ako nag-aral ng college kasama ang pinsan ko. Kahit lumaki kami sa marangyang pamilya, hindi ako lumaking spoiled. Di man halata sa itsura, pero marunong ako magbanat ng buto, Mr. Sandejas. Tumango si Henry. Well then, kapag tinanggap kitang yaya ng anak ko, kailangan mong tumira dito sa bahay. Wika nito sa kanya. Gusto ko mong maging hands-on sa pag-aalaga sa anak ko pero hindi ko yun magawa dahil sa trabaho ko. I'm a businessman and I'm only mostly free during weekends. Kaya kung magtatrabaho ka bilang yaya ng anak ko, araw ng linggo lang ang magiging day off mo. Ani pa nito sa kanya. Walang kaso sa akin yun, Mr. Sandejas. Advantage nga sa akin na dito rin ako titira eh. At least makakatipid ako sa bills at saka libre pa ang pagkain. Tama ba? Besides, makikita pa kita araw-araw. Dugtong niya sa isip. Yes, everything is free. And don't worry, hindi mo rin naman kailangan 24/7 na bantayan ng anak ko dahil malaki na siya. She's already 6 years old and can mostly do things on her own. You just need to supervise her. Pagpapatuloy ng lalaki. Ngumiti siya kay Henry. Napansin ko nga kahapon, she talks older than her age.
Matalino rin siyang bata. Yeah, she is. May ngiting sagot nito kay Krista. Nagpapasalamat ako na maayos siyang lumaki kahit na mag-isa lang ako sa pagpapalaki sa kanya. Tumikim si Krista at nagpa siyang itanong ang bagay na kahapon pa bumabagabag sa utak niya. I hope you don't mind me asking, pero nasaan ang mama ni Henrietta? Maingat na tanong niya kay Henry. Ayaw niyang maka-offend. Hindi kami kasal ng nanay ni Hetty. Sagot ni Henry na hindi na rin naman ikinabigla ng dalaga. Tumango si Krista. Akala niya ay tapos na ito, subalit nagpatuloy si Henry. She was my ex-girlfriend right after college. Break na kami nang sabihin niya sa akin na buntis siya. She wanted to get rid of the baby pero hindi ako pumayag. Ani Henry. Napaawang ang labi ni Krista sa narinig. Bigla ay naalala niya ang mga magulang. Napilitan magpakasal ang mga ito dahil nabuntis ang mama niya. Subalit sa huli ay natuturing mahalin ng mga magulang ang isa't isa. Sinabi ko kay Patricia na dalhin lang niya ang anak namin sa loob ng 9 na buwan. Ako nang bahala sa baby paglabas. Pagpapatuloy ni Henry. Right after she gave birth, iniwan niya sa akin si Hetty. Nasaan na siya ngayon? Mahinang tanong niya sa lalaki. She left for the States 6 years ago. Last time I heard, she was already a successful model there. Nang sinubukan ko siyang kontakin para sa anak namin, she completely shut me off. Sinabi niya na wala na siyang pakialam tungkol sa anak niya. After that, hindi ko na siya sinubukang kausapin. Tumikim si Krista. Pero kilala naman ni Hetty ang nanay niya, di ba? Naalala ni Krista nang tanungin niya ang bata tungkol sa pangalan ng ina nito. Alam ni Hetty ang tungkol sa amin ng ina niya. Noong una, sinubukan kong magsinungaling dahil ayoko siyang masaktan. Pero kinailangan ko rin sabihin sa kanya ang totoo. Napatitig siya kay Henry. Nang mga sandaling yun ay tila lalo pang nahulog ang loob niya sa binata. Akmang magsasalita si Krista nang isang nagmamadaling mga yabag ang umagaw ng atensyon nila. Mula sa hagdan ay natanaw niya sa Henrietta. Halatang kagigising lang ng bata dahil nakasuot pa ito ng pantulog at bahagyang magulong buhok. Ate ganda, you're here! Masayang bulalas ng bata habang halos patakbong lumapit sa kanila. Hi Henrietta! Malaki ang ngiting bati ni Krista rito. You won't say good morning, sweetheart? Ani Henry sa anak. Sa sinabing yun ni Henry ay lumapit dito ang anak at yumakap. Good morning, daddy ko! Malambing na bati nito sa ama. Ngumiti si Henry bago gumanti ng bati sa anak. You didn't fix yourself before leaving your room. Ani to sa anak habang maingat na inaayos ang buhok nito. Sorry, daddy. I remember it's Sunday. Na-excite akong bumaba. Nakalabing sagot ni Henrietta bago bumaling kay Krista. Ate ganda, good morning po. Good morning, Hetty. Nakangiting bati niya sa bata. Ikaw na bang bagong yaya ko? Malaki ang ngiting tanong nito sa kanya. Bago siya makasagot ay naunahan na siya ni Henry. Yes, sweetheart. Si Ate Krista na ang bago mong yaya for the meantime. Sagot nito sa kanya na labis na ikinabigla ni Krista. Thank you, Daddy. Masuyong sagot ni Hetty sa ama bago ito muling niyakap. You're welcome, sweetheart. Now, can you go to Manang Rosa and eat breakfast? Kailangan ko pang kausapin si Ate Krista. Okay. Mabilis na tango ni Hetty. Ba't pwede ate ganda pa rin ang tawag ko sa'yo? Nakangiting baling ng bata kay Krista. Oo naman, gusto ko nga yun eh. Bahagyang natawang sagot niya bago ito kintatan. Nang ibaling ni Krista ang mga mata kay Henry, ay napansin niyang nakatitig ito sa kanya. Sa kabila ng biglang pagbabago ng tibok ng puso ay nagawa niyang umiti sa lalaki. Totoo ba yan, Mr. Sandejas? Tanggap na ako na yaya ni Hetty? Tanong niya rito nang iwan sila ng anak nito. You heard it, Miss Lim. Gusto ko ng anak ko. I can't break your heart, can I? Nakangiting sagot nito sa kanya. Sana yung daddy mo gustuhan din ako soon. Gustong isagot ng dalaga sa kaharap, subalit pinigilan niya ang sarili. Thank you, Mr. Sandejas. Sa halip ay sagot niya rito. Promise, hindi ka magsisisi na ako ang kinuha mong yaya ng anak mo. Aalagaan ko mabuti si Hetty. Kahit isang lamok, walang makakadapo sa kanya. That's good to hear. Sagot ni Henry sa kanya.
Now I understand why my daughter instantly likes you. Ani pa nito na tila may naaaliw ng ngiti sa mga labi. Natural charming daw kasi ako, Mr. Sandejas. Bahagyang nakangising wika niya rito. Stop calling me Mr. Sandejas, Miss Lim. Sir Henry na lang? Anya rito, subalit umiling din ang kaharap. Just Henry. Anito. Sigurado ka? I mean, yaya ako ng anak mo. Ibig sabihin, boss na kita. Henry is fine. Bali walang sagot nito sa kanya. I'd be weirded out if you call me sir, considering I know your status in life. Pamilya ko naman yung mayaman, hindi ako. Bahagyang nakangusong sagot niya. Pero sige, wala nang bawian Henry. Hindi na kita isi-sir. Of course, bakit ko naman babawiin? Krista na lang din ang itawag mo sa akin. Masyadong formal ang Miss Lim. Ngumiti sa kanya si Henry. Okay, Krista. Anito. First name basis na agad kaming dalawa. Baka next month baby nang tawag niya sa akin. Nagdidiwang at pilyang wika ni Krista sa isip niya matapos ang pag-uusap nila ni Henry. Bago matapos ang araw na yon, ay nakalipat na si Krista sa bahay ng mga Sandejas. Ipinakilala na rin siya ni Henry sa dalawang kasambahay at isang driver na kasama ng mag-ama sa bahay. This will be your room, Krista. Wika sa kanya ni Henry pagkatapos siya nitong igiya sa isang guest room sa tabi ng kwarto ni Henrietta. Dito ako sa guest room, hindi sa maid's quarters sa baba. Baling niya sa lalaki. Yes, mas okay kung nandito ka para malapit kay Hattie. Akala ko nilagay mo ako dito dahil baka iniisip mong di ako sanay matulog sa maliit na kwarto. Kunway pabirong wika niya. Bahagyang natawa ang lalaki. Naisip ko rin yan. Medyo nakakahiya sa'yo kung sa maid's quarter ko matulog. Isa pa, alam ko namang hindi ka permanent dito. Sooner or later you have to face your father, and you will go back to your normal life. Tila pakikisakay nito sa sinabi niya. Tigil ang ngiting bumaling si Krista sa katabi. Sa sandaling oras na nakausap niya si Henry, ay napansin niyang tila palagi na ang loob niya sa binata. Maging siya man ay nakukuha ring magbiro rito, kahit nasa tuwi na ay bumibilis ang tibok ng puso niya sa simpleng presensya ng lalaki. Ang bait man naman palang amo, sir. Considerate ka. Sagot niya sa binata. Ngumiti lang sa kanya si Henry. I leave you here to settle down. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Okay man ang Rosa kung wala ako. Anito bago nagpaayam sa kanya. Pagkatapos niyang ayusin ang mga gamit na dinala, ay lumabas siya ng kwarto. Habang mababa siya ng hagdan, ay rinig niya ang pamilyar na tunog ng piano. Natigilan si Krista nang makita ang magamang Henry at Hetty sa harap ng piano. Kasalukuyan tinuturuan ni Henry ang anak na tumugtog. Halos mahigit niyang hininga habang pinapanood ang mga ito. Sa bawat sandaling nakikita niya kung paano maging isang ama si Henry sa anak nito, ay tila lalo siyang nahuhulog sa binata. Napahinto ang dalawa nang mapansin ang presensya niya. Ate ganda! Malaki ang ngiting bati sa kanya ni Hetty. Hi, sorry kung nakaistorbo ako. Wika niya sa mga ito. Huminto siya 1 metro ang layo sa mag-ama. It's fine, sagot sa kanya ni Henry. Tapos na rin naman kami. Tinuturuan ako ni Daddy na magpiano every Sunday, ate ganda. Pagbibida sa kanya ni Hetty. Wow, talaga? Meron ka na bang memorized tugtugin? I can play Twinkle Twinkle Little Star for you, ate ganda. Proud na sagot nito. Really? Sige nga, I want to hear it. Sa sinabi niyang yun ay tumayo si Henry at hinayaan ng anak sa harap ng piano. Come on sweetheart, play it. Marahang wika ni Henry sa anak na nagpunta sa tabi niya. Parehong nakay Hetty ang atensyon nila. Nagsimulang tumugtog si Hetty. Pagkatapos nitong alisin ng kamay sa piano keys, ay kusang pumalakpak ang mga kamay niya. Wow, ang galing mo, Hetty! Malaki ang ngiting puri ni Krista sa bata. Thank you, ate ganda. Mana po ako kay Daddy eh. Malaki din ang ngiting sagot nito bago dumiretso sa ama. Bumaling si Krista kay Henry sa tabi niya. Di lang pala good looks ang namana ng anak mo sa'yo. Kahit talent mo nakuha niya rin. Hindi niya napigilang sabihin dito.
Bahagyang natawa si Henry sa sinabi niya, bago ito tumikhim at bumaling sa anak na yumakap dito. How about you, ate ganda? Do you play instruments? Tanong sa kanya ni Hetty pagkatapos nitong lumayo sa ama. Actually, marunong din ako magpiano. Really? Tugtog ka rin, ate ganda. Please? Excited at namamanghang wika ni Hetty. We want to hear you play. Di ba, Daddy? Baling pa nito sa ama. Bumaling si Krista kay Henry na nakatingin din sa kanya. Isang nanghihikayat ng ngiti ang ibinigay sa kanya ni Henry na tila nakapagpatunaw sa loob niya. Yeah, play for us, Krista. Wika nito. Tumikim si Krista bago humiti sa mag-ama. Sure, pwede ko ba naman tanggihan ng alaga ko? Anya bago dumiretso sa piano. Tinugtog niya ang isang piyesang kabisado niya at confident siyang tugtugin sa kabila ng naguhurumentadong dibdib. Habang tumutugtog ay sumulyap si Krista sa mag-ama. Namamangha ang tingin ni Hetty sa kanya, samantalang ang ama nito ay seryoso ang mga mata. Bago pa man matunaw si Krista ay nagbawi na siya ng tingin sa lalaki. Ate ganda, you're so magaling! Papuri sa kanya ng dalaga, pagkatapos niyang tumugtog at iwan ng piano. Really? Thank you. Anya sa bata at marahang pinisil ang pisngi nito. That's canon in D, right? Tanong sa kanya ni Hetty na ang tinutukoy ay ang piyasang tinugtog niya. Madalas din yung i-play ni Daddy eh. Nakangiting tumango si Krista sa alaga bago bumaling sa ama nito. Muntik nang mapaawang ang labi niya nang humiti sa kanya si Henry. Hetty's right. You're good, Krista. Wika nito sa kanya. Hindi napigilan ni Krista ang pag-iinit ng pisngi. Wag mo ako masyadong purihin, Henry. Hindi yun maganda para sa akin. Wala sa sariling wika niya. Hindi maganda? Nakaangat ang kiling na tanong ni Henry. Bakit naman? Kasi lalo lang ako nai-inlove sa'yo. Ngaling-ngaling isagot niya rito. Baka kasi maniwala na talaga ako. Sa halip ay pabirong sagot niya. Bahagyang kumunot ang noo ni Henry. Well, dapat naman talaga maniwala ka dahil totoo ang sinabi ko. Ngumisi ang dalaga rito. Sige na, total hindi naman siguro marunong mambola ang anak mo kaya naniniwala na ako. Well, hindi rin naman ako marunong mambola, Krista. Bahagyang nakaangat ang kilay na sagot nito sa kanya. Akmang sasagot siya nang dumating si Manang Rosa para sabihing nakahanda na ang hapunan. You should join us, Krista. Wika sa kanya ni Henry. Ha? Hindi na. Mamaya na lang ako kasabay nila Manang Rosa. Sige na, ate ganda. Sabay ka na sa amin ni Daddy. Pamimilit sa kanya ni Hetty. Hinawakan nito ang kamay niya at iginiya siya patungo sa dining table. Teka, nakakaya naman kina Manang Rosa kung sasabay ako sa inyo. Baka isipin din nila na may VIP treatment ako. Mahina niyang sabi kay Henry na nasa kanan niya. It's fine, they don't mind. Sumasabay din silang kumain ng apo niya sa amin minsan. Besides, I kind of told them we know each other. Really? Kahit kahapon lang tayo nagkita? Nabiglang tanong niya rito. Nagkibit balikat si Henry. Well, ayoko magtanong sila kung bakit Henry lang ang tawag mo sa akin. Kinagat ni Krista ang ibabang labi para pigilang mapangiti. Nang gabing yon, sa unang pagkakataon ay sumabay siya ng hapunan sa mag-ama. Kinabukasan ay maagang nagising si Krista para maghandaan sa pagpasok ni Hetty. 8:00 hanggang 12:00 ng tanghali ang pasok nito sa private school malapit sa exclusive village kung saan nakatira ang mag-ama. Good morning, Manang Rosa. Bati niya sa matanda na naabutan niya sa kusina. Magandang umaga, Krista. Oo nga pala, nakalimutan daw sabihin ni Henry na may babayaran si Hetty. Iniwan niya sa akin ng pambayad. Anang matanda bago inabot sa kanya ang sobre. Nandiyan na rin ang budget niyo ng alaga mo para sa linggong to. Nabigla siya nang buksan at makita ang laman. 5,000? Ang laki naman po nito, Manang. Akala ko 50 pesos lang ang baon ni Hetty sa isang araw. Ngumiti lang sa kanya ang matanda. May mga gastos din si Hetty sa school, iha. Yung sobra, sa'yo na yon. Huwag ka na magtaka dahil galante talaga si Henry. Kaya pala. Umalis na po ba si Henry? Oo, maaga talagang umaalis yun kapag Lunes.
Nabanggit din niya na may maaga siyang meeting kaya hindi mo na naabutan. Pagkatapos magkape ni Krista ay muli siyang umakyat para gisingin si Hetty at tulungan itong mag-ayos. Pagkatapos nitong kumain ng almusal ay dumiretso na sila sa sasakyan kung saan naghihintay ang driver na si Mang Kaloy. Thank you, Manong Kaloy. Wika ni Krista sa matandang driver nang makarating sila sa eskwelahan ni Hetty. Hindi na po ako sasama pa uwi sa bahay, dito na lang po ako. Ihintayin ko po si Hetty. Anya sa driver. Sige Krista, babalik na lang ako bago mag-12. Sagot nito sa kanya. Pagbaba nila ng kotse ay dumiretso sila ni Hetty sa classroom ng mga ito. Mula roon ay sinalubong sila ng teacher ng alaga. Good morning Hetty. Nakangiting bati sa bata ng isang lalaking nakasalamin at nakauniforme. Sa tansya ni Krista ay mas matanda lang sa kanya ng ilang taon ng lalaki. Good morning, Teacher Andre! Bati ni Hetty sa lalaki bago bumaling sa kanya. This is Ate Ganda, bago ko pong yaya. Pakilala sa kanya ng alaga sa kaharap. Bumaling sa kanya ang teacher ni Hetty. Nice to meet you, Miss Ganda. Bagay sa'yo ang pangalan mo. Nakangiting wika sa kanya ng lalaki. Bahagyang natawa si Krista sa sinabi nito. Hindi ganda ang pangalan ko, teacher. Krista talaga. Yun lang talaga ang nakasanayan na tawag sa akin itong si Hetty. Ganda kasi maganda siya, teacher, di ba po? Ani Hetty sa teacher nito. Ngumiti ang lalaki kay Hetty bago nito ibinalik sa kanya ang tingin. Yes, maganda nga ang yaya mo. Sagot nito sa bata habang nakatingin sa kanya. Nako, thank you, teacher. Nakangising sagot ni Krista sa kaharap bago bumaling kay Hetty. Good luck sa klase, Hetty. Be good kay teacher, okay? Malaki ang ngiting tumango sa kanya ang batang babae. Of course, Ate Ganda. Daddy always tells me to be good. Wala kang dapat ipag-alala, Miss Krista. Isa sa pinakamabait kong estudyante si Hetty. Ani Teacher Andre sa kanya. Humiti siya sa guro. Ilang sandali pa ay nagpaalam na siya at lumabas ng classroom. Nagpa siya siyang tumambay sa cafe malapit sa labas ng eskwelahan. Bago sumapit ang 12:00 ay bumalik siya sa labas ng classroom ni Hetty. Ilang minuto pa siyang naghintay bago na-dismiss ang klase ni Hetty. Bye, Teacher Andre! Wika ni Hetty sa teacher nito nang sunduin siya ng dalaga. See you tomorrow, Hetty. Anang guro sa bata bago ito bumaling sa kanya. Ingat kayo, Miss Krista. Kumanti siya ng ngiti sa batang guro. Thank you, Teacher Andre. Ikaw din. Anya rito bago hinawakan ng kamay ng alaga at iginiya ito palabas ng eskwelahan. Naabutan nila sa tapat ng gate ang driver na si Mang Kaloy. Kamusta ang school, Hetty? Tanong niya sa alaga pagpasok nila sa sasakyan. It's great. Look, Ate Ganda, I have 5 stars. Anito bago inilahad sa kanya ang kamay nito na may mga marka ng stars. Sabi ni Teacher Andre, magaling na ako magbasa. Wow, ang galing naman ng baby na yan. But I'm no longer baby, Ate Ganda. Baby ka pa rin ng daddy mo. Nakangising sagot niya bago pinisil ang pisngi nito. Pagdating nila sa bahay ay tinulungan niya magbihis si Hetty bago sila kumain ng tanghalian. Pagkatapos gawin ng homework nito ng hapong yon ay natulog ang alaga niya. Kaya naman nagkaroon siya ng oras na magbasa ng libro ng hapong yon. Krista, magmerienda ka muna. Wika sa kanya ni Manang Rosa nang pumasok siya sa kusina. Naabutan niya ito at ang apong si Rosie na nagme-merienda. Mamaya na po pagising ng alaga ko. Magsiswimming na lang muna ako. Anya sa matanda bago bumaling sa dalagita. Pakitawag na lang ako kapag nagising si Hetty. Sige Ate Krista. Sagot nito sa kanya. Pagkatapos niya magpalit ng damit ay dumiretso siya sa swimming pool na nasa likod na bahagi ng kabahayan. Halos kasing laki rin ng pool ang swimming pool nila sa bahay sa Davao. Mabuti na lang at may dala siyang swimsuit sa luggage niya. Hindi alam ni Krista kung gaano katagal na siyang lumalangoy nang mapansin niya ang pamilya na bulto ng lalaki na nakatayo malapit sa pool. Napahinto siya kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso nang mapagtantong si Henry yon. At nakatingin to sa kanya na tila kanina pa siya pinapanood. Bakit ang gwapo-gwapo niya kahit anong ayos niya? Ani sa sarili habang pinagmamasdan ng binata. Nakabukas ang isang botones ng polo nito at nakatupi ang manggas hanggang siko.
Lumunok si Krista at umahon sa pool. Hinawi niya ang basang buhok habang naglalakad papunta kay Henry. Subalit bago pa siya makalapit ay sinalubong na siya nito dala ang tuwalya niya. Nakauwi ka na pala, Henry. Bati niya sa binata. Ngumiti sa kanya ang binata. Bakit umahon ka? Mukhang nag-enjoy ka pa sa paglangoy ah. Anito bago inabot sa kanya ang tuwalya. Nagpasalamat siya rito. Medyo nilalamig na rin ako. Anya habang pinupunasan ng buhok. Napansin niya na pasimple siyang pinasadahan ng tingin ng kaharap. Nakaramdam siya ng pag-iinit ng pisngi. Confident si Krista sa katawan niya. Subalit sa unang pagkakataon ay bigla siyang nahiya sa harap ni Henry. Ganito ba talaga kapag kaharap mong lalaking gusto mo? Wala sa sariling tanong niya sa sarili. Here, let me help. Ani Henry. Bago pa siya makapag-react ay kinuha na nito ang kanyang tuwalya. Maingat nitong pinunasan ng buhok niya hanggang pababa sa leeg. Pagkatapos bahagyang matuyo ng katawan, ay ibinalot nito sa balikat niya ang tuwalya. Napalunok si Krista nang mag-angat ng tingin kay Henry. Thank you, Henry. Isang ngiti ang ibinigay sa kanya ng binata. You're welcome, Krista. Sige na, get inside. Baka lamigin ka. Tumango siya kay Henry bago pumasok sa loob ng bahay. Pagdating ng hapunan ay muli siyang isinabay ng mag-ama sa pagkain. Teacher Andre gave me many stars, Daddy. Pagbibida ni Hetty sa ama sa gitna ng pagkain. Ang galing naman ng anak ko. Proud na wika ni Henry sa anak habang sinasalinan nito ng juice ang baso ng anak. Siyempre po, mana ako sa'yo, Daddy. Mabilis na sagot ni Hetty. Bahagyang natawa si Henry, samantalang si Krista ay napangiti habang nakatingin sa mag-ama. Sa halip na bumalik sa pag-upo ay kinuha na rin ni Henry ang baso niya para salinin ng juice. Thank you, Henry. Bahagyang nakangusong anya sa binata. Sa bawat simpleng galaw ng binata ay lalong nagpapahulog sa kanya. You're welcome, Krista. Sagot sa kanya ni Henry bago bumalik sa pagkain. Ate ganda, anong favorite food mo po? Tanong kay Krista ni Hetty. Favorite food? Pizza and blueberry cheesecake. I like cheesecake to, ate ganda. Malaki ang ngiting sagot ng bata. Why are you asking about her favorite food, Hetty? Tanong ni Henry sa anak. Bumaling si Hetty sa ama nito bago sumulyap sa kanya. Ni-ask kasi ni Teacher Andre kanina kung anong favorite food ni ate ganda, Daddy. Really? Nabiglang tanong ni Krista sa bata. Sa gilid ng mga mata ay napansin niya ang biglang pagkunot ng noo ni Henry. Yes po, ate ganda. I think crush ka ni Teacher Andre. Teka, bakit alam mo na yung crush-crush na yan? Because I'm a big girl na, ate ganda. Nakangising sagot sa kanya ng bata. May boyfriend ka ba, ate ganda? Tanong pa nito. Sweetheart, don't tell me, pati yan ipinapatanong ng teacher mo. Because that's inappropriate. Kunot ang noong baling ni Henry sa anak. No, Daddy. Teacher Andre didn't ask me that. Curious lang po ako. Nanlalaki ang mga matang bumaling si Krista kay Henry. Yung anak mo, ang dami ng alam. Hindi makapaniwalang wika niya. Mula sa pagkakakunot ng noo, ay ngumiti sa kanya si Henry at nagkibit balikat. Well, she's a smart kid. Sagot nito. Ate ganda, may boyfriend ka ba? Muling tanong ni Hetty sa kanya. Wala, Hetty. Bakit wala? You're so pretty po. Tumikim si Krista at sumulyap kay Henry na nakatingin sa kanya at tila hinihintay din ang sagot niya. Hindi naman dahil maganda o gwapo dapat may boyfriend o girlfriend na. Look at your daddy for example. Super gwapo pero wala rin siyang girlfriend. Sagot niya kay Hetty bago muling sumulyap sa ama nito. Sino may sabing wala akong girlfriend? Nakaangat ang kilay na tanong sa kanya ni Henry. Napakurap ang dalaga sa sinabi nito. Pakiwari niya ay may nabigo sa loob niya sa narinig. May girlfriend ka pala? Mahina at wala sa sariling gagad niya. Daddy, sabi mo wala ka namang girlfriend. Malakas na singit ni Hetty bago pa man makasagot si Henry kay Krista. Bumaling si Henry sa anak. Wala akong girlfriend, sweetheart. Di ba sinabi ko sa'yo, you're the first one to know kapag nagka-girlfriend ako. Bakit sabi mo po meron?
Nakalabing tanong ni Hetty. Tumikhim si Henry bago sumulyap sa kanya. Well, I'm just messing with Ate Ganda. What? That's bad, Daddy. Ani Hetty sa ama na tila pinapagalitan to. Mag-sorry ka po, Daddy. I know. Ani Henry bago tuluyang bumaling sa kanya. Sorry, Krista. Wala talaga akong girlfriend. Seryoso ang mukhang wika nito. Pero kita niya ang ngiti sa mga mata nito. Pero totoo ba yung sinabi mo no super gwapo ko, Krista? Hindi, joke lang din yon, Henry. Bahagyang nakaangat ng kilay na sagot niya rito. Oh, really? Nang mga sandaling yon ay tila gustong hawakan ni Krista ang mukha ng lalaki dahil hindi niya alam na pwede rin pala itong maging cute sa ekspresyon nitong yun. Ito naman hindi na mabiro. Siyempre gwapo ka. Aware ka naman siguro dun. Nakangusong bawi niya rito. Gumuhit ang satisfied ng ngiti sa mukha ni Henry bago ito bumalik sa pagkain. Normal na nagdaan ang mga araw ni Krista sa poder ng mag-amang sandehas. Habang nakakasama niya ang mga ito ay lalo siyang napapalapit sa dalawa. At lalo ring lumalalim ang nararamdaman niya kay Henry. Ate Ganda, what do you think of Teacher Andre? Isang Huwebes ng umaga ay tanong sa kanya ni Hetty habang nasa kotse sila pauwi sa bahay. Okay siya, Hetty. Mabait na teacher. You think he's gwapo po? Nagkibit balikat si Krista. Well, gwapo nga siya. Pero mas gwapo si Daddy, di ba po? Ani Hetty sa kanya. Mas gwapo pa rin ang Daddy ko, di ba, Ate Ganda? Pag-uulit pa nito. Napakurap si Krista sa tanong ni Hetty. Oo naman, mas gwapo pa rin ang Daddy mo. Walang pag-aalinlangan niyang sagot rito. Pero bakit ganyan ang tinatanong mo sa akin? What if crush ka ni Daddy, Ate Ganda? Magiging crush mo rin ba siya? Nakangusong tanong sa kanya ng alaga. Nanlaki ang mga mata niya sa tanong ni Hetty. Ha? Saan mo napulot ang tanong na yan, Hetty? Nabiglang tanong niya rito. Daddy and I have a secret, Ate Ganda. Sasabihin ko sa'yo pero huwag mo sasabihin kay Daddy, ah. Teka, bakit mo isi-share sa akin yung secret niyo ng Daddy mo? Basta, Ate Ganda. Ani Hetty bago hawakan ng braso niya at inilapit ang mukha sa tenga niya. Alam mo ba, Daddy likes you, Ate Ganda. Sinabi niya sa akin last night. Pakiwari ni Krista ay tila pansamantalang huminto ang tibok ng puso niya sa sinabi ni Hetty. What? Gusto ako ng Daddy mo? Nabiglang tanong niya kay Hetty nang makabawi. Tumango ito sa kanya bago inilagay ang hintituro sa labi nito. Shh! Secret lang natin na sinabi ko sa'yo, Ate Ganda. Sunod-sunod na napakurap si Krista. Kahit na napapansin niya ang ibang trato sa kanya ni Henry, ay iniisip niya talagang mabait lang ito dahil ayaw niyang mag-assume. Okay, I'll keep it a secret, Hetty. Sagot niya sa alaga. Ngumiti sa kanya si Hetty. I like you too, Ate Ganda. Kung magkakaroon ng girlfriend si Daddy, I want it to be you. Napaawang ang mga labi niya sa sinabi ni Hetty. Really? Hindi makapaniwala ang tanong niya sa batang babae. Of course, Ate Ganda. You're so pretty, bagay kayo ni Daddy kasi he's gwapo. And you're kind too. Malaki ang ngiting sagot nito. Oh, thank you, baby. Kagat ang labing wika niya kay Hetty bago ito niyakap. Hindi masukat ni Krista ang nararamdamang kasiyahan ng mga sandaling yon. Ang marinig mula kay Hetty na gusto siya nito para sa ama nito ay nakapagpainit sa sulok ng mga mata niya. How about you, Ate Ganda? Like mo rin ba si Daddy? Tanong ni Hetty. Nag-angat ito ng tingin at pinagmasdan ng mukha niya. Come on, Ate Ganda. Promise, secret lang natin. Hindi ko sasabihin kay Daddy. Kinagat niya ang ibabang labi bago tumango kay Hetty. Lumawak ang ngiti ng bata at hinawakan ang mukha niya. Kapag naging girlfriend ka ni Daddy, pwede kitang tawaging Mommy Ganda? Teka, girlfriend agad? Dahan-dahan lang, mahina ang puso ko. Nagiinit ang muka at pigil ang ngiting sagot niya rito. Ate Ganda, may sakit ka sa puso? Nag-aalalang tanong nito sa kanya. Mabilis siyang umiling dito. No baby. Wala akong sakit. Healthy ako. Anya rito bago muling ngumiti. At pwede mo rin akong tawagin kahit ano, okay? Kung saan ka komportable. But yung secret natin ha,
Don't tell Daddy that I like him. Kahit na sinabi sa kanya ni Henrietta na gusto siya ng ama nito, ay hindi pa rin niya mapaniwalaan yun ng husto hanggat hindi si Henry ang nagsasabi sa kanya. Nakangiting tumango sa kanya si Hetty at itinaas ang kamay. Yes, ate ganda. Secret muna natin. Thank you, Hetty. Anya bago ito yakapin. Ate ganda, sabi ni Teacher Andre, Father's Day daw sa Sunday. Ani Hetty habang tinutulungan niya itong magbihis pagdating nila sa bahay. Gusto kong bigyan si Daddy ng gift, ate ganda. Really? Matutuwa si Daddy mo niyan. Nakangiting wika niya rito. But hindi ko alam what to give him. Nakalabing sagot ni Hetty. Don't worry, tutulungan kita. Malaki ang ngiting sambit niya sa alaga habang sinusuklay ang mahaba nitong buhok. Pagkatapos nilang mag-lunch ay nagpahatid sila kay Manong Kaloy sa malapit na mall. Doon ay sinamahan niya si Hetty na bumili ng regalo nito para sa ama. You think magugustuhan ni Daddy ang gift ko sa kanya? Tanong sa kanya ni Hetty habang kumakain sila ng ice cream. Isang pares ng necktie at cufflinks ang binili nila para ibigay kay Henry. Of course, Hetty. Sagot niya sa alaga. Kahit ano naman ang ibigay mo sa daddy mo, magugustuhan niya. Pag-uwi nila sa bahay ay tinulungan din niyang gumawa ng letter para sa ama nito. Mabilis na dumating ang araw ng linggo. Good morning, Krista. Bati sa kanya ni Henry nang abutan niya itong nagkakape sa kusina. Good morning. Wika niya rito bago pa simpleng hinawi ang buhok. Muntik na niyang mahigit ang hininga habang nakatingin dito. Kahit na bagong gising ang lalaki ay hindi pa rin mabawas-bawasan ng kagwapuhan nito. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na gusto siya ni Henry. Hindi niya alam kung paano niya na-survive ang mga nagdaang araw. Ngayong sa tuwing nagtatama ang mga mata nila at ngumingiti ito sa kanya, ay hindi niya makontrol ang puso niya. Aalis ka ngayon? Tanong sa kanya ni Henry. Aalis? Saan naman ako pupunta? Nagtatakang tanong niya pabalik sa lalaki. It's Sunday, Krista. Day off mo ngayon. Sagot nito sa kanya bago tumayo at ilagay sa sink ang tasang pinag-inuman. Siya naman ay nagsimulang gumawa ng sariling kape. Oo nga pala, anya rito. Pero hindi ako aalis. Wala rin naman akong ibang pupuntahan dito sa Manila. Dito na lang ako sa bahay. Sigurado ka? Pabirong nag-angat ng kilay si Krista sa lalaki bago humarap dito. Oo naman. Bakit? Nagsasawa ka na ba sa mukha ko at gusto mo akong paalisin? Bahagya rin nag-angat ng kilay sa kanya si Henry. Sa tingin mo magsasawa ako sa ganyan kagandang mukha? Sagot nito bago lumapit sa kanya. Nagwala ang puso niya sa sagot na yon ni Henry. Akala ko ba hindi ka marunong mambola? Anya rito. Sa halip na mag-iwas ng tingin na madalas niyang gawin kapag nagwawala na ang puso niya, ay sinalubong niya ang mga mata ni Henry sa pagkakataong yon. Hindi naman talaga. I'm only telling the truth, Krista. Anito habang diretsong nakatingin sa kanya. You're beautiful, and I love looking at your face. Tila nawala ng kakayahang magsalita si Krista. Nanatili lang siyang nakatitig sa gwapong mukha ng kaharap. Naputo lang yon nang marinig nila ang paparating na yabag. Kasunod ang boses ni Hetty. Good morning, Daddy! Sabay silang tumikim ni Henry bago lumayo sa isa't isa. Hinarap nito ang anak habang siya inaasikaso ang coffee maker. Good morning, sweetheart. Bati ni Henry sa anak. Oh, ate ganda, nandito ka rin. Good morning. Bumalik siya kay Hetty at gumanti ng bati. Napangiti siya nang mapansin na parehong nasa likod nito ang kamay. Daddy, Happy Father's Day! Malaki ang ngiting bati ni Hetty sa ama nito bago inilabas ang kamay mula sa likod at inabot ang nakabalot na regalo kasama ang letter na ginawa nito kahapon. This is for you, Daddy. Oh, sweetheart. Nabiglang sambit ni Henry. Thank you for this. Anito sa anak nang makabawi. Napansin ni Krista kung paano nasorpresa si Henry sa ginawa ng anak. Tila may pumiga sa puso niya nang makitang namumula ang mata ng binata na tila anumang oras ay lalabas na ang luha roon. Buksan mo na ang gift, Daddy. Pero mamaya mo na i-read ang letter, ha? Utos ni Hetty sa ama. Sinunod ni Henry ang anak. Thank you for this, sweetheart. Wika ni Henry sa anak pagkatapos buksan ng regalo. You're welcome, Daddy.
Sana nagustuhan mo. Tinulungan ako ni Ate Ganda bumili niyan. Sumulyap kay Krista si Hetty. Ngumiti siya at nag-thumbs up sa alaga. Hindi mo naman ako kailangang bigyan ng gift. Pero thank you, Hetty. Wika ni Henry bago ito muling niyakap. Don't worry, lagi ko itong isusuot sa work. I love you, my Hetty. I love you too, Daddy. Ikaw ang best daddy in the world. Really? Mahinang tanong ni Henry sa anak. Bahagyang lumayo si Hetty sa ama para hawakan ang mukha nito. Yes, Daddy. Pero bakit namumula ang eyes mo? Are you upset? Bahagyang natawa si Henry bago umiling. No, masaya lang si Daddy, sweetheart. You made him the happiest today. Napakurap si Krista nang maramdaman ang pamamasa ng sulok ng mga mata. Parang may mainit na bagay na humaplo sa puso niya habang nakatingin sa mga to. Ilang sandaling nanatili sa ganoong posisyon ang mag-ama hanggang sa magpaalam si Hetty na babalik na ito sa kwarto. Hey Krista! Napahinto siya sa pag-inom ng kape nang bumaling sa kanya si Henry at lumapit. Thank you for helping, Hetty. Nakangiting wika nito sa kanya. Ngumiti rin siya kay Henry. You're welcome, Henry. Happy Father's Day. Anya habang nakatingin sa mukha nito. Kung hindi ka aalis ngayon, pwede kang sumama sa amin ni Hetty. We're going out today. Anito sa kanya. Ha? Nakakahiya naman. Okay lang naman ako dito. Magbabasa na lang ako at manonood ng TV. Anya sa binata. I'm sure gusto ni Hetty na sumama ka. Anito habang diretsyong nakatingin sa kanya. Join us later, Krista. Please? Tila nakikiusap na wika nito sa kanya. Kinagat niya ang labi at nakangiting tumango dito. Sige na, ano pa bang magagawa ko? Nag-please ka na. Tila pabirong dugtong niya. Tulad ng sinabi niya kay Henry, sumama siya sa lakad ng mag-ama. Pagkatapos nilang mag-lunch ay umalis sila ng bahay dala ang kotse ni Henry. Nagpunta sila sa oceanarium na matagal nang gustong puntahan ni Hetty. Pagkatapos nilang manood ng dolphin show, ay nagyayang kumain si Hetty sa paborito nitong fast food chain. Thank you for today, Daddy. Masayang wika ni Hetty sa ama habang kumakain sila. Anything for you, sweetheart. Nakangiti si Krista habang nakatingin sa mag-ama. Ang makilala ang dalawa ang isa sa mga pinakamagandang nangyari sa buhay nila. Krista, untag sa kanya ni Henry. Hindi na malaya ng dalaga na nasa kanya na ang atensyon ng lalaki. Anya rito. May sauce ka sa labi. Wika sa kanya ni Henry. Bago pa niya mapunasan ng kalat sa mukha ay naunahan na siya ni Henry. There, okay na. Masuyong wika ni Henry bago itong humiti sa kanya. Napaawang ang mga labi niya habang nakatingin sa mukha ni Henry. Thank you, Henry. Sambit niya sa kabila ng nagwawalang dibdib. Isang ngiti ang isinagot sa kanya ni Henry. Bago nito muling hinawakan ng mukha niya para hawiin ng ilang hibla ng buhok na umalpas sa pagkakatali niya. You're welcome. Masuyong sagot nito. Napakurap siya habang nakatitig sa binata. Na mga sandaling yon, sa mga tingin kanina pa binibigay sa kanya ni Henry, lalo niyang napapatunayan na marahil ay totoo nga ang sinabi sa kanya ni Hetty, na gusto nga talaga siya ni Henry. Daddy, ang sweet mo naman kay Ate Ganda. Sabay silang bumaling ni Henry sa anak nito na malaki ang ngising nakatingin sa kanila habang kumakain ng french fries. Nag-init ang pisngi ni Krista sa sinabi ni Hetty. Naghintay siya na itanggin ni Henry ang sinabi ng anak nito. Subalit ngumiti lang ang binata bago ito lumapit sa anak. Ito naman ang pinunasan nito ang muka. May ketchup ka rin sa pisngi, sweetheart. Nagmana ka yata kay Ate Ganda eh. Ani Henry na ikinahagikik ng anak at ikinangiti ni Krista. Lagpas 8:00 na ng gabi nang makauwi sila sa bahay. Pagkatapos nilang mamasyal ay nanood pa sila ng sine. Pagdating nila sa bahay ay inaantok na si Hetty, kaya idiniretso na ito ni Henry sa kwarto. Ganoon din si Krista na dumiretso sa kanyang silid. Subalit hindi siya agad nakatulog, kaya lumabas siya at bumaba sa kusina. Nagtitimpla siya ng gatas nang marinig ang boses ni Henry. Krista, gising ka pa? Nalingunan niya si Henry sa bukana ng kusina. Hindi pa ako makatulog kaya naisipan ko magtimpla ng gatas. Sagot niya sa lalaki. Ikaw, hindi ka rin makatulog? Ngumiti ito bago nagkibit balikat. Yeah, hindi pa rin ako makatulog kaya bumaba muna ako.
Gusto mo ng mainit na gatas? Tanong niya sa lalaki. Ngumiti sa kanya si Henry at tumango. Yes, please. Sagot nito bago ito lumapit sa kanya at sumandal sa counter. Sinunod niya si Henry. Pagkatapos niya itong ipagtimpla ay inabot niya ang baso ng gatas. Tulad ni Henry ay sumandal siya sa counter katabi ng lalaki. Bakit hindi ka makatulog? Hindi ka ba napagod kanina? Baling niya sa katabi. Ngumiti si Henry. I can't sleep. Siguro dahil ito na ang isa sa pinakamasayang araw sa buhay ko bilang isang ama. I'm really blessed to have Hetty as my daughter. Si Hetty din naman. Swerte siya kasi ikaw ang daddy niya. Bumaling sa kanya si Henry. Thank you, Krista. Salamat sa pag-aalaga kay Hetty. Salamat sa pagdating mo sa buhay namin ng anak ko. Mahigpit na napahawak siya sa baso ng gatas nang maramdaman ang pagbilis ng tibok ng puso. Hindi mo naman kailangan magpasalamat, Henry. Masaya ako na nakilala ko kayo ni Hetty. Masaya ako na nandito ako ngayon. Sinserong sagot niya sa lalaki. Next Sunday, may gagawin ka ba? Biglang tanong nito. Wala naman. Bakit? Nabigla siya nang kunin ni Henry ang baso ng gatas sa kamay niya at ipatong sa counter. Pagkatapos ay seryoso itong muling tumingin sa kanya. Can I ask you out on a date, Krista? On Sunday, just the two of us? Tuluyang nalaglag ang panga ni Krista sa narinig. Anong sabi mo? Gusto mo kong i-date? Sa linggo? Gagad niya sa lalaki. You heard me right, Krista. I want to properly date you. I like you, Krista. Pahayag ni Henry habang seryosong nakatingin sa kanya. Ilang sandali siyang nakatitig kay Henry bago niya nagawang makapagsalita. Sige. Mag-date tayo sa linggo. Pagpayag niya rito. Bahagyang umangat ang kilay ni Henry. Sa kabila niyon ay hindi nito naitago ang saya sa mga mata nito. Yan lang ang sasabihin mo? Hindi ka nagulat sa sinabi kong gusto kita? Tumikim siya at bahagyang umuso. Well, may idea na rin kasi ako na gusto mo ako dahil sinabi sa akin ni Hetty. Pag-amin niya sa lalaki. Oh, napakorap na sambit ni Henry bago ito mahinang natawa. I can't believe my own daughter betrayed me. Wala malakas ako sa anak mo. Nakangising sagot niya. Hinawakan ni Henry ang kamay niya. But you like me too, right? Umaasa ang mga matang tanong nito. Sa tingin mo kung hindi kita gusto, papayag ako makipag-date sa'yo? Nangingiting sagot niya rito pabalik. Umangat ang sulok ng labi nito. So, you like me? Muling tanong nito. Kumikislap ang mga mata. Oo nga po, Mr. Sandejas. Tigil ang ngising sagot niya rito. Hindi lang kita gusto. Mahal kita, Henry. Pag-amin niya sa lalaki. I believe it was love at first sight for me. Unang beses na nakita kita sa supermarket, tumibok na ang puso ko sa'yo. Yun ang unang beses na naramdaman ko yun sa isang lalaki. Habang tumatagal ang araw na nakakasama kita at lalo kitang nakikilala, lalo pa ako nahuhulog sa'yo, Henry. Mula sa kamay niya ay naglakbay ang palad nito sa mukha niya. I'm in love with you too, Krista Jane. Sinserong pahayag ng lalaki. Just like you, nakuha mo agad ang atensyon ko ng araw na yun sa supermarket. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya nung nakita kita kinabukasan dito sa bahay ko. Nag-a-apply na yaya ng anak ko. So, kaya mo ko tinanggap na yaya ni Hetty dahil gusto mo ko? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. That, and because my daughter really likes you. Masuyong sagot ni Henry. Hinaplos ang pisngi niya. Tila natunaw ang loob ni Krista sa ginawang yun ng lalaki. Narealize ko na nagmana nga talaga sa akin ang anak ko. Nakaangat ang sulok ng labing wika ni Henry. Pareho ka namin gusto Sabi mo di ka marunong mambola, pero bakit ang lakas mo magpakilig? Hindi na nakapagpigil na sambit niya sa lalaki. Naaaliw na natatawa si Henry sa kanya. Wait, gusto kong linawin. Pareho na tayong umamin sa isa't isa, di ba? Ibig sabihin, boyfriend na kita? Tanong niya rito. Pwede mo naman patagalin kung gusto mo. Sagot ng binata. Willing ako maghintay, Krista. Liligawan muna kita. Hindi na, boyfriend na kita. Girlfriend mo na ako. Doon din naman din patungo Nakangusong giit ni Krista rito.
Masuyong ngumiti sa kanya si Henry, subalit bigla rin itong sumeryoso. You don't mind that I already have a daughter, do you? Tanong nito sa maingat na tono. Marahang ngumiti siya sa lalaki. Isang anak mo sa mga dahilan kung bakit ako lalong nahulog sa iyo, Henry. Sa sandaling panahon na nakasama ko si Hetty, parang anak na ang turing ko sa kanya. At kung gaano ang pagmamahal ko para sa iyo, ganun din ang meron ako para sa anak mo. Tanggap ko kahit may anak ka pa, basta wala lang asawa. Bumalik ang ngiti ni Henry bago bumaba ang mata nito sa mga labi niya. Now that we're already together, can I kiss you? Napalanok si Krista kasabay ng pagwawala ng puso. Teka, may gatas pa ako sa labi. Wala sa sariling sagot niya kay Henry. Kumunot ang noo nito na tila nagtataka. What do you mean? You're not a minor, are you? Nanlalaki ang mga matang umiling siya rito. Of course not. 25 na ako. I mean, literal na lasang gatas ako, Henry. Natawa si Henry sa sinabi niya. You're so cute, baby. Sambit nito bago unti-unting bumaba ang mga labi sa kanya. I don't mind if you taste like milk. Tuluyang sinakop ni Henry ang mga labi ng dalaga. Kusang pumikit ang mata ni Krista, kasabay ng buong pusong pagtugon sa halik ni Henry. Nang gabing yon, sa kabila ng gatas na ininom at sa nakakaliyong halik ni Henry, ay halos hindi siya dalawin ng antok dahil sa labis na kasiyahan. Kinabukasan ay nagulat siya nang makasalubong niya si Henry sa pasilyo ng second floor paglabas niya ng kwarto niya. Bakit nandito ka pa? Lunes ngayon na. Nagtatakang tanong niya sa lalaki. Walang good morning para sa boyfriend mo? Sa halip ay tila nanunuksong tanong nito. Nag-init ang pisngi ni Krista. Good morning, Henry. Nakangusong wika niya sa lalaki. Good morning, baby. Masuyong bati ni Henry bago siya hinila at ikinulong sa bisig nito. Nanlaki ang mga mata niya kasabay ng pagwawala ng dibdib. Anong ginagawa mo? Baka makita tayo ni Manang. Natatarantang tanong niya kay Henry. Ano naman ngayon kung makita nila tayo? Okay lang ba? Nakangusong tanong niya. Hindi pa alam ni Hetty. Humiti sa kanya ang nobyo. Alam na niya. Anito na ikinalaki ng mga mata niya. Ha? Paanong alam na niya? Nabiglang tanong niya. Sa kwarto ko siya natulog kagabi, di ba? Well, nagising siya nung bumalik ako sa kwarto. She asked me what I did outside, and I told her the truth. Napalunok si Krista habang nakatingin sa mukha ng lalaki. Anong sabi niya? May violent reaction ba? Bakit parang kinakabahan ka, babe? Tila naaaliw na tanong ni Henry. Mula sa baywang niya ay umangat ang kamay nito para hawakan ang pisngi niya. Siyempre, anak mo yun eh. Kahit gusto naman ako ni Hetty, kakabahan pa rin ako. Nakangusong sagot niya sa lalaki. You're so cute, Krista Jane. Nakangising wika ng nobyo bago pinisil ang tungkil ng ilong niya. Huwag mo akong bulahin. Ano nga reaksyon ni Hetty? Nakasimangot na tanong niya rito. Of course, she's happy, baby. Alam mo namang botong-boto sa'yo yun, di ba? Now, can I get my morning kiss? Bago pa siya makapagsalita ay bumaba na ang labi ni Henry sa kanya. Tulad ng nagdaang gabi, pakiwari niya ay nawala siya sa sarili nang maramdaman ang mga labi nito. Napilitan lang silang maghiwalay ng isang malakas na tikim ang narinig nila. Hi, Daddy! Hi, Ate Ganda! Good morning! Malaki ang ngising bati sa kanila ni Hetty. Namula ang buong mukha ni Krista nang mapagtanto na nasaksihan nito ang ginawa nila ni Henry. Good morning, sweetheart. Bati ni Henry sa anak na tila baliwala lang ang nakita ng huli. Siya naman ay pasimpleng kinurot si Henry bago bumaling kay Hetty. Good morning, Hetty. Kunway kaswal na bati niya sa bata. Lumapit sa kanya si Hetty. Ate Ganda, can I call you my mommy now? Nakangiting tanong niya. Sabi ni Daddy, he's your boyfriend na. And nag-kiss na kayo. I saw it with my 2 little eyes. Bumalik ang pamumula ng mukha ni Krista. Okay, Hetty. Really? Mommy Ganda? Lumawak ang ngiti nito bago tumalon. Wow, I'm so happy. I love you, Mommy Ganda. Please don't hurt my daddy, ah. Humiti siya at yumuko para yakapin ng alaga.
Love din kita, Hetty. And don't worry, I won't hurt your daddy. Mamahalin ko lang siya, pangako. Ang sarap naman marinig niyan. Malaki ang ngiting sambit ni Henry. Ikaw din, daddy. Don't hurt mommy ganda. Or else, lagot ka sa akin. Baling ni Hetty sa ama. Tulad niya ay yumuko din si Henry para magpantay ang tingin sa anak. Don't worry, sweetheart. Kahit hindi mo sabihin, hindi ko sasaktan si mommy ganda, okay? Masuyong sagot nito sa anak. Nang umagang yon, sa halip na ang driver na si Mang Kaloy ay si Henry ang naghatid sa kanila ni Hetty sa eskwelahan. Ayon sa binata ay wala itong maagang trabaho sa opisina. Hetty, sweetheart, sabihin mo sa akin kapag nagtanong ulit ang teacher mo tungkol kay mommy ganda, okay? Wika ni Henry habang nasa biyahe sila. Don't worry, daddy. Sasabihin ko kay teacher na girlfriend mo na si mommy ganda. Malaki ang ngising sagot ni Hetty sa ama. That's my girl. Sagot ni Henry sa anak. Tumikim si Krista at kinunutan ng noo ang nobyo. Hindi ka naman sigurado kung crush ako ni Teacher Andre. Friendly lang talaga yung tao. Anya rito. Nakaangat ang kilay na kinuha nito ang kamay niya at dinala sa labi nito. Well, better be safe than sorry, baby. Ang ganda kaya ng girlfriend ko. Tila kiniliti ang puso ni Krista sa narinig. Sus, tama na muna ng pagpapakilig, sir. Mahina ang puso ko. Pabirong sagot niya rito na mahinang ikinatawa ng lalaki. Akala niya ay ihahatid lang sila ni Henry, subalit bumaba pa ito ng sasakyan at sinamahan sila hanggang sa loob ng school. Give me my kiss, Hetty. Wika ni Henry sa anak nang magpaalam na ito sa kanila. Mabilis na kinintalan ng halik ni Hetty ang ama sa pisngi. Ingat po, Daddy. How about you, Mami Ganda? Hindi mo ba ako ikikiss? Baling kay Krista ni Henry. Naglalaro ang ngiti sa mga labi. Oo nga, Mami Ganda. Kiss mo rin si Daddy. Unteg sa kanya ni Hetty. Talagang pinagtulungan niyo pa ako mag-ama. Nagiinit ang pisnging anya kay Henry bago ito hinalikan sa pisngi. I love you. Malaki ang ngiting wika ni Henry habang nakatingin sa mga mata niya. Stop blushing, Krista baby. Baka hindi ako makaalis. Ani pa nito. Paano hindi ako magbablush nilalandi mo ako sa harap ng anak mo? Sagot niya rito. Sige na, umalis ka na. Walang I love you too. Nakangusong sagot nito. Fine. Mahal kita, Mr. Sandejas. Pero tama na ang nandito day. Pairap niyang sambit dito. Natatawang nagpaalam sa kanila ni Hetty ang lalaki. Kahit na nawala na sa paningin ni Krista si Henry, ay hindi mapuknat ang ngiti sa mga labi niya. Ganoon palaging eksena nila sa mga sumunod na araw. Napatunayan ni Krista na bukod sa pagiging sweet nitong ama kay Hetty, ay maalaga rin itong nobyo. Sa tuwing umuuwi si Henry galing sa trabaho ay meron itong pasalubong para sa kanila ni Hetty. Hindi lang ang alaga ang spoiled sa ama, kundi maging siya na nobya nito. Anong plano mo, Krista? Tanong sa kanya ng pinsang si Lana nang makausap niya ang babae sa telepono. Alam na ng pinsan ang tungkol sa relasyon nila ni Henry. Uuwi ako ng Davao para kausapin si Papa, pero hindi pa ngayon, Lana. Sagot niya sa pinsan. Kung sakali mang itakwil niya ako, wala naman akong magagawa. Mahal ka ni Tito Ricardo, Krista. Hindi niya magagawa yan sa'yo. Just talk to him, okay? Make him understand your reasons. Sigurado ako na kapag nakita kanyang masaya, hindi ka na niya pipilitin pa sa gusto niya. Sana nga, Lana. Now, balik tayo sa boyfriend mo. What if pumunta ako dyan sa Maynila para makilala ko? Tukso sa kanya ng pinsan. Bumalik ang ngiti sa mga labi ni Krista habang pinag-uusapan nila ng pinsan si Henry at ang anak nito. Hindi naman siya tumanggi sa gusto ng pinsan. Anytime naman ay pwede nitong makilala ang mag-ama. Dumating ang araw ng date nila ni Henry. Iniwan nila si Hetty sa pangangalaga ni Manang Rosa at ng apo nito. Wala nang ikasasaya pa ang araw na yon para kay Krista. Thank you for today, Henry. Wika niya sa binata habang magkahawak kamay silang naglalakad papunta sa sasakyan nito. No, I should be the one thanking you. Masuyong sagot sa kanya ng lalaki. Huminto ito at hinarap siya. Dinala ni Henry ang kamay niya sa labi nito at hinalikan. Thank you for accepting me and loving me, Krista.
Tulad ng pinangako ko sa anak ko, mamahalin kita lagi. At hindi ka pwedeng magsawa sa pagmamahal na ibibigay ko sa'yo. I love you too, Henry. Pero please, wag mo nga akong paiyakin dito sa parking lot. Nagiinit ang sulok ng mga matang sagot niya sa lalaki. Bahagyang natawa ang lalaki bago siya iginiya sa sasakyan nito. Pauwi na sila ni Henry nang makatanggap ito ng tawag mula kay Manang Rosa. What? Sinong dumating, Manang Rosa? Tila na biglang tanong ni Henry sa kausap nito sa cellphone. Natigilan si Krista nang makita ang biglang pagbabago ng reaksyon ni Henry. Madilim ang mukha nito habang pinapakinggan ang sinasabi ng nasa kabilang linya. Bakit tumawag si Manang Rosa? May nangyari ba kay Hetty? Nag-aalalang tanong niya kay Henry nang ibaba nito ang tawag. Patricia's in my house, Krista. Sagot sa kanya ni Henry. Patricia? Yung nanay ni Hetty? Nabiglang tanong niya sa lalaki. Tiimbagang na tumango sa kanya ang nobyo. I'm sorry, Krista. We have to go. Anito na bahagyang lumambot ang ekspresyon habang nakatingin sa kanya. No, it's okay, Henry. Marahang wika niya sa binata bago hinawakan ng kamay nito. I'm sure kailangan ka ni Hetty ngayon. Let's go. Isang maliit na ngiti ang ibinigay sa kanya ni Henry. Thank you, Krista. Anito bago hinalikan ng kamay niya. Alam mo ba na dadating ang ex-girlfriend mo? Maingat na tanong niya kay Henry habang nasa biyahe sila. I don't have any idea. The last time I talked to her, sinabi niya na wala siyang pakialam sa anak namin. Tapos bigla na lang siyang susulpot at pupunta sa bahay ko pagkatapos ng maraming taon. Pinagmasdan niya ang mukha ni Henry. Baka sa mukha nito ang magkahalong galit at pangamba, at naiintindihan niya ang binata. Pagdating nila ni Henry sa bahay ay naabutan nila ng lalaki ang isang babae sa sala ng bahay. Tumayo ito mula sa inuupo ang sofa nang makita si Henry. Pinagmasdan ni Krista ang babae sa harap nila. Maganda ito at tila modelo sa tangkad. Sa itsura ng babae ay sigurado siya na ito nga ang ex-girlfriend ni Henry. Henry, wika ni Patricia bago ito nagsimulang lumapit sa lalaki. Anong ginagawa mo dito, Patricia? Malamig na tanong ni Henry sa babae. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay ni Patricia sa lalaki. I'm sorry kung nagpunta ako ng walang pasabi. But I needed to talk to you, Henry. Gusto ko makilala ang anak ko at gusto ko humingi ng tawad sa iyo sa pag-alis ko. Nang mga sandaling yon, alam ni Krista na kailangan niyang umalis, kaya nagpaalam siya kay Henry. Nagpa siya siyang dumiretso sa kwarto ni Hetty. Hi! Bati niya sa alaga at tumabi rito sa kama. Mami ganda! You're back! Bati sa kanya ni Hetty. Napansin niya na tipid ang ngiting ibinigay sa kanya ng bata. What are you doing? Tanong niya matapos sulyapan ang iPad nito. Naglalaro po. Sabi ni Manang Rosa dito muna ako kasi dumating daw ang totoong mami ko. Baling sa kanya ni Hetty. Okay ka lang ba, Hetty? Marahang tanong niya nang mapansin ang bahid ng pag-aalala sa mukha nito. Nasa baba ang mami mo ngayon, kausap ng daddy mo. I'm scared, mami ganda. What if kunin niya ako kay daddy? Kagat ang labing sagot nito sa kanya. It won't happen, sweetheart. Hindi papayag ang daddy mo na mawala ka sa kanya. I'm sure aayusin nilang lahat, kaya sila nag-uusap ngayon. Masuyong sambit niya kay Hetty. Really? Sambit nito. Of course, mahal ka ng daddy mo. Ngiti niya rito. Pero hindi mo ba gustong makilala ang mami mo, Hetty? I'm sure mabait din siya. Kung mabait siya, bakit ngayon lang siya nagpakita sa akin? Pakas ang pagdududang sagot sa kanya ni Hetty. Maybe she has her reasons, sweetheart. I think it's best if bibigyan mo siya ng pagkakataon na makilala ka. Naalala niya ang sinabi ni Patricia kay Henry bago niya iwan ang mga ito. Gusto nitong makilala ang anak. At base sa sinabi nito, tila pinapahiwatig nito na gusto nitong makipagbalikan kay Henry. Sa isiping yon ay may bumalot na takot sa puso ni Krista. You're right, Mami Ganda. I want to meet her. Pero ayaw ko siya dito sa house. Sagot sa kanya ni Hetty pagkatapos ng ilang sandaling pananahimik. Natigilan siya sa sinabi ni Hetty. Bago pa siya makasagot ay ngumiti sa kanyang alaga. Ikaw lang ang gusto ko para kay Daddy, Mami Ganda. Kinagat ni Krista ang ibabang labi nang maramdaman ng pag-iinit sa sulok ng mga mata.
Ngumiti siya at niyakap si Hetty. Nasa ganoon silang posisyon nang tumunog ang cellphone niya sa bag na dala. Kinuha niya yun at sinugot ang tawag. Krista, kailangan mong umuwi. Inatake sa puso si Tito Ricardo. Nandito siya ngayon sa ospital. Tarantang balita sa kanya ni Lana. Muntik na niyang mabitiwan ng hawak na cellphone sa sinabi ng pinsan. Krista, are you there? Untay sa kanya ni Lana sa kabilang linya. Yes, uuwi ako ngayon, Lana. Sagot niya sa pinsan sa nanginginig na tono. Alright, I'll try to book you a flight right now. Wika nito sa kanya. Mami ganda, are you okay? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Hetty nang ibaba niya ang cellphone. Napalunok siya bago hinawakan ang balikat nito. Remember when I told you that my family is in Davao? I'm sorry, Hetty. Kailangan kong umalis at umuwi dun ngayon. Something happened to my father's sweetheart. Paliwanag niya sa bata. Then you need to go, Mami Ganda. But promise me you'll come back. Wika sa kanya ni Hetty. I promise, sweetheart. Pagkatapos niyang magpaalam sa bata ay dumiretso siya sa baba. Subalit hindi niya naabutan doon si Henry. Nalaman niya kay Manang Rosa na nasa library ang nobyo kasama ang ina ni Hetty. Sa halip na puntahan pa si Henry ay kay Manang Rosa siya nagpaalam. Hindi mo ba talaga kakausapin muna si Henry? Tanong sa kanya ng matanda. Sumulyap si Krista sa ikalawang palapag kung saan naroon ang library bago bumaling sa matanda. Hindi na po, sigurado akong importante pinag-uusapan nila ng ina ni Hetty. Anya kay Manang Rosa. Nagmamadali rin ako, Manang. Isa pa, babalik din naman ako dito. Magte-text na lang ako sa kanya kapag nandun ako sa Davao. Mag-ingat ka, Iha. Ani Manang Rosa sa kanya bago siya umalis. Habang nasa biyahe papunta sa airport ay ipinadala sa kanya ng pinsan ang detalye ng flight niya pabalik sa Davao. Lagpas 9:00 ng gabi nang makarating si Krista sa Davao. Agad siyang dumiretso sa ospital kung saan naroon ang ama. Krista, salubong sa kanya ni Lana pagdating niya sa ospital. Kamusta si Dad, Lana? Puno ng pag-aalalang tanong niya sa pinsan. He's still unconscious, pero sabi ng doktor ay wala nang dapat ipag-alala dahil stable na ang kondisyon niya. Hinihintay na lang siyang magising. Balita sa kanya ng pinsan. Sinamahan siya ng pinsan sa silid na inokupan ng ama. Doon ay naabutan nila ang stepmother niya. Krista, thank God you're finally here. Salubong sa kanya ng kanyang tita Karina. Binati niya ang stepmother bago dumiretso sa walang malay na ama. Tila may pumiga sa puso ng dalaga habang nakatingin sa walang malay na ama sa hospital bed. Kahit hindi sabihin ng papa mo, alam kong labis siyang nag-aalala sa'yo. Wika sa kanya ng madrasta. For the past weeks, he's been thinking about you, Krista. Napapikit si Krista. Kahit na hindi direktang sinabi ng stepmother, ay alam niyang siya ang may kasalanan sa pagkakasakit ng ama. Mabait ang madrasta niya. Para na siyang anak kung ituring nito. I'm sorry, tita, kung umalis ako. Yun na lang ang naisip kong paraan dahil ayaw akong pakinggan ni Papa. Sagot niya rito. Bumuntong hininga ang ginang. Naiintindihan ko, Krista. Matigas din kasi ang ulo niyang papa mo. Pareho kayong ayaw magpatalo sa isa't isa. Wika nito sa kanya. Sige na, magpahinga ka na muna at mahaba ang naging biyahe mo. Bumalik ka na lang bukas. Wika pa nito, subalit tumanggi siya. It's fine, tita. Dito na lang muna ako. Ikaw na muna magpahinga. Tulad ng sinabi ni Krista, ay siya ang nagpaiwan at nagbantay sa ama ng gabing yun. Habang nakaupo sa tabi ng hospital bed, ay naalala niya si Henry. Kinuha niya ang cellphone sa bag, subalit nakita niyang palobat na yon. Bago yun tuluyang mamatay ay nag-send siya ng text message kay Henry. 2:00 ng madaling araw nang sa wakas ay magising ang kanyang ama. Papa! Naluluhang bati ni Krista sa ama habang hawak ang kamay nito. Kailangan ko pa bang ma-ospital para umuwi ka at magpakita sa akin, Krista? Naghihinampong tanong ng kanyang ama. I'm sorry pa. Wika niya kasabay ng pagpatak ng luha. Saan ka ba nagpunta? Sa Singapore ba? Umiling siya. Sa Maynila po, pag-amin niya. I'm sorry pa. I know I've been very selfish for leaving and running away. Hindi ko talaga kayang sundin ang gusto mo.
Hindi ko kaya magpakasal sa lalaking hindi ko naman mahal. Naiintindihan ko, Iha. Sagot sa kanya ng ama na ikinabigla niya. I'm sorry too. Napatitig si Krista sa ama. Isang maliit na ngiti ang ibinigay nito sa kanya. Nung umalis ka, napagtanto ko na siguro nga ay mali ako sa pamimilit ko sa'yo. But you see, I only did that because I care for you, Iha. Hindi kita ipagkakasundo sa anak ni Mr. Guanzon para lang sa negosyo. Gusto kong siyang mapang-asawa mo dahil mabuti siyang lalaki. At alam kong magiging maayos ang buhay mo sa kanya. Pero huwag kang mag-alala dahil nagkausap na kami ni Mr. Guanzon. Pareho kami nagkasundo na huwag nang ituloy ang engagement mo kay Lance. Pero tuloy pa rin ang negosyo namin. I'm sorry again, anak. Lance is a good man pa. I agree with you on that. Pero wala akong nararamdaman sa kanya. In fact, wala kaming nararamdaman sa isa't isa. Sometimes, love comes after marriage, anak. Tignan mo kami ng mama mo. Natutunan lang naming mahalin ang isa't isa nung isilang ka. Kundangan na nga lamang at maaga siyang nawala. Isang maliit na ngiti ang ibinigay niya sa ama. That's the case for you, but not for me pa. May mahal na po akong iba, at siya lang ang gusto kong makasama sa hinaharap. Nabigla ang ama sa sagot niya. At sino ang lalaking yun, Krista? Matagal na ba kayo? Hindi po. Henry Sandejas is his name. I met him in Manila, Papa. Anya bago ikinuwento sa ama ang tungkol kay Henry at sa anak nito. I love him, Papa. Siya lang ang gusto kong iharap sa altar. I don't care kahit single father siya. I love him and I love his daughter as my own. Pag-amin niya sa ama. Pinagmasdan ng ama ang mukha niya. Pagkatapos ay tila sumusukong humiti ito sa kanya. Then bring him here. Gusto ko siyang makilala kung karapat-dapat ba siya para sa unika iha ko. I have nothing against him. I also don't care kung may anak siya sa nakaraan. Nauunawaan ko, anak. Gaya ng tita mo, tinanggap niya ako at minahal kahit na may anak na ako. Minahal ka rin niya at itinuring na parang sariling anak. Sa mga sinabing yun ng ama ay natigilan si Krista. Naalala niya ang sitwasyong iniwan niya sa Maynila. Hindi pa niya nakakausap si Henry. Habang iniisip ang maaaring naging pag-uusap ni Henry at ng dating nobya nito, ay nakaramdam siya ng pangamba sa dibdib. Kahit na sinabi ni Hetty na siya lang ang gusto nito para sa ama nito, hindi imposibleng magbago ang isip ng bata kapag nakilala na nito ng tuluyan ng ina nito. Bata pa si Hetty, siguradong nangangarap din itong magkaroon ng buong pamilya. And knowing Henry, alam ni Krista na gagawin nitong lahat para mapasaya ang anak. What's wrong, Iha? Untag sa kanya ng ama. Bakit bigla kang tumahimik? Sa kabila ng pangamba sa dibdib ay nagawa pa rin niyang humiti sa ama. Nothing, Papa. Mabuti pang magpahinga ka na muna. Ikaw ang magpahinga, Iha. Maayos na ang lagay ko at hindi mo na ako kailangan pang bantayan. Sa kabila ng sinabi ng ama ay nanatili siya sa tabi nito hanggang sa mag-umaga. Pagdating ng kanyang stepmother ay saka siya nagpasyang umuwi ng bahay. Naglalakad si Krista sa hallway ng hospital nang isang pamilyar na bulto ng lalaki ang natanong niyang naglalakad papunta sa kanya. Henry, anong ginagawa mo dito? Hindi makapaniwalang tanong niya sa nobyo. Sa halip na sumagot ay tinawid nito ang distansya nila at niyakap siya. Pumikit ang dalaga at hinayaan ng sarili sa bisig ni Henry. You made me worried, Krista. Sinusubukan kitang tawagan kagabi pero hindi kita makontak. Wika nito nang pakawalan siya. I'm sorry, Henry. Namatay ang cellphone ko pagkatapos ko mag-text sa'yo. Buong gabi ako nagstay dito sa ospital para bantayan si Papa. Paliwanag niya sa lalaki. Hey, it's alright. I understand. Marahang sagot nito habang hawak ang pisngi niya. How was your father? Maayos na ang lagay niya, Henry. Nakausap ko na rin siya kanina. Tipid ang ngiting sagot niya rito. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Bakit sinundan mo ko? May trabaho ka, di ba? Malibang sundan ng girlfriend ko para malaman kung maayos ang lagay niya. Paano si Hetty? At may trabaho ka, di ba? Kagat ang labing tanong niya rito. I left Hetty with Manang Rosa. At sa tingin mo mas importante pang trabaho kaysa sayo? Masuyong sagot nito sa kanya. You shouldn't have left without telling me last night, Krista. Napalunok si Krista. Importante pinag-uusapan niyo ng ex-girlfriend mo, Henry.
Nahiya naman akong istorbohin kayo. That talk can be done on another day, baby. Sagot ni Henry sa kanya. You're more important than that talk. Nag-init ang sulok ng mga mata niya sa sinabi ng lalaki. Sinalubong niya ang mga mata nito. Sigurado ka na ba sa akin, Henry? Mahinang tanong niya sa lalaki. Naiintindihan ko naman kung magbabago pa ang isip mo tungkol sa relasyon natin. What are you saying, baby? Naguguluhang tanong sa kanya ni Henry. Muli siyang napalunok. Narinig ko ang sinabi ng ex mo. Humingi siya ng tawad sa'yo. Gusto niyang maging parte ng buhay niyo ni Hetty. At naiintindihan ko kung pipiliin mo siya. After all, she's the mother of your kid. At bilang magulang, hindi kita masisisi kung gusto mong bigyan ng buong pamilya ang anak mo. Krista Jane Lim, makinig ka sa akin mabuti. Seryosong wika sa kanya ni Henry habang hawak ang mukha niya. Mahal kita, at hindi magbabago ang nararamdaman ko sa'yo. Bumalik man si Patricia, hindi papasok sa isip ko na makipagbalikan sa kanya. Ikaw ang mahal ko, at patuloy na mamahalin ko hanggang sa hinaharap. Wika ni Henry na diretsong nakatingin sa mga mata niya. Isa pa, matagal na kaming tapos na dalawa. Kahit na may anak kami, hindi namin gustong bumalik sa isa't isa. Pero si Patricia, hindi ba't gusto niyang magkabalikan kayo? Naguguluhang tanong niya kay Henry. You're wrong, baby. Ang tanging gusto lang niya ay makilala si Hetty at kilalanin siya ng bata bilang ina. At pumayag ako sa gusto niya dahil karapatan niya yun. Pagtatama ni Henry sa kanya. Pero kung sakaling gusto man niyang makipagbalikan sa akin, hindi ko siya pagbibigyan. You know why? Dahil ikaw ang mahal ko. At alam ko kung sakaling ganoon ang mangyari, ay maiintindihan ako ni Hetty. Pagpapatuloy ni Henry bago ito masuyong humiti sa kanya. My daughter cares about my happiness, Krista. Alam ng anak ko na ikaw ang mahal ko at ikaw lang ang babaeng makapagpapasaya sa akin. Sa sinabing yun ni Henry ay tuluyang bumagsak ang luha niya. I'm sorry kung nakaramdam ako ng takot, Henry. I understand, baby. Masuyo nitong sagot sa kanya habang maingat na pinapalis ang luha sa pisngi. I'm sorry for making you worry. But please, wala kang dapat ipag-alala. Mahal na mahal kita, Krista Jane Lim. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Patricia is just a past. Nagkasundo na kami na si Hetty lang ang babalikan niya. Besides, siya na rin ang may sabi na wala siyang planong guluhin ng buhay ko. Pero nagpapatulong siya na ilapit kay Hetty. Pinakilala ko na sila sa isa't isa. Sooner, babalik na rin naman si Patricia sa ibang bansa. Habang narito siya sa Pilipinas, gusto lang niyang makilala ang anak namin. Sino naman ako para hadlangan sila? So no worries, baby. I love you so much, you know that. Suminghot si Krista bago gumanti ng ngiti sa lalaking minamahal. Mahal na mahal din kita, Henry. Buong pusong sagot niya sa nobyo. Sa halip na tumuloy pag-uwi ay muli siyang bumalik sa silid ng ama kasama si Henry. Ipinakilala niya sa ama at madrasta ang nobyo. I've heard great things about you from my daughter, Henry. Wika ng kanyang ama kay Henry. Papayag akong ipaubaya sa iyong anak ko kung ipapangako mo na aalagaan mo siyang mabuti. She's my precious daughter after all. I promise you, sir. Iingatan at aalagaan ko pong anak niyo. Salamat po sa pagtanggap at sa pagtitiwala. Isang tango ang isinagot ng papa niya kay Henry. Then call me Tito Iho. Anito sa nobyo na tuluyang nakapagpangiti kay Krista. Isang araw pang nagtagal si Henry sa Davao bago ito bumalik ng Maynila. Pagkatapos ng isang linggo ay sumunod si Krista. Pagbalik niya sa Maynila ay nabigla siya nang mag-propose sa kanya si Henry. Sa tulong ng anak nito ay sinorpresa siya ng nobyo. Will you marry me, Krista Jane Lim? Tanong sa kanya ni Henry habang nakaluhod sa harap niya sa may sala, hawak ang isang diamond ring. Of course, I'll marry you, Henry. Lumuluhang sagot ni Krista kay Henry. Pagkatapos nitong isuot sa kanya ang singsing ay nagsalo sila sa isang halik. Thank you, baby. I can't wait for you to be Mrs. Henry Sandejas. I can't wait for you to be my official mommy. Masayang singit naman ni Hetty. Thank you, Hetty. Sabay na sambit ni Henry at Krista. Come here, baby. Group hug tayo. Agad namang lumapit si Hetty at niyakap nila ang bata na napakahigpit.
3 buwan pagkatapos ng engagement nila ni Henry ay kinasal sila ng lalaki. Sa Davao ginanap ang kasal nila ayon na rin sa kahilingan ng ama ni Krista. Dumalo sa kasal nila ang ilang mga kamag-anak nila at mga kaibigan. Naroon din si Patricia na masaya para sa kanilang dalawa. Unti-unti na itong natatanggap ng anak nitong si Hetty. 1 taon pagkatapos magpakasal ni Krista at Henry, ay biniyayaan sila ng anak na lalaki. Bukod sa kanilang mag-asawa ay labis na ikinatuwa ni Henrietta ang pagdating ng bagong miyembro ng kanilang pamilya. Habang pinagmamasdan ni Krista ang kanyang mag-aama, ay napagtanto niyang wala na siyang ibang mahihiling pa. Hindi pa rin niya minsan lubos maisip na sa kanyang paglalayas ay magiging yaya siya at makakatagpo ng tunay na pag-ibig sa Maynila. At ngayon ay meron na siyang kontento at masayang pamilya. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.